Kabanata 21, Episode 5 Shadow Keeper. Ito. Agad kong tinakpan ng maliit na bibig ni Lee Hilyong matapos niyang matagpuan ang kahon ng kayamanan. Sandali lang. Walang awa ang mundo ng ways of survival. Nasisiyahan ng mga konstelasyon sa paghihirap ng mga tauhan at nagdadagdag sila ng mga hadlang sa mga senaryo para lang guluhin at inisin ang mga tao. Ang mga bagay na tila nang aakit na, kunin mo ako, ay kadalasang may bitbit na bitag at kahit ang mga mensahe ng sistema ay hindi pwedeng pagkatiwalaan. Hindi lang kayamanan ang laman ng lugar na ito. Ang konstelasyong Abyssal Black Flame Dragon ay labis na nadismaya. Abyssal Black Flame Dragon. Matagal na niya akong gustong mapahamak. Sa anumang paraan, naghintay ako. Maya-maya pa, nagsimulang lumabas ang mga anino sa paligid ng kaban. GRRR. Ito pala ay ang mga ground rats. May dala silang mga bagay mula sa lagusan, inilalagay ito, at tila nagpapalitan ng impormasyon. Huarurok. Nang magtipon-tipon ng sapat na bilang ng mga ground rats, dumami rin ang mga ilaw na nagliliwanag sa paligid. Ito ay itim na apoy, mga alab na gawa sa itim na ether. Sinasabing ito ang puso ng Dark Road, kaya naman napakaraming itim na ether na pwedeng sunugin dito. Sa sandaling iyon, may narinig kaming boses. Lahat ng ito ay dahil kay Yusanga SSI. Hindi na kailangan pang magtanong kung sino ito. Boses na kilala at maalala ko agad. Mahigpit kong hinawakan ang balikat ng nagulat na si Lee Hilyong. Hindi pa ito ang tamang oras. Dahil sa akin, anong ibig mong sabihin? Sa madilim na liwanag, may 2 taong bihag na mga ground rats. Mahigpit silang nakatali ng mga sanga na tumubo mula sa lupa. Kaya kung hindi lang sumakay sa tren si Yusanga, hindi tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon. Anong kinalaman ng tren ngayon? Paano niya natanggap ang lahat ng katarantaduhan na ito? Marahil ay santo talaga si Yusanga. O baka naman ang sponsor na sumusuporta sa kanya ay isang santo. Ayon kasi. Yusanga SSI, lagi ka namang nagbibisikleta eh. Nanginginig ang boses ni Han Meiyango habang nagdadahilan ng mga walang kwentang bagay. Malamig ang tono ni Yusanga. Sandali lang. Ikaw ba ang nagnakaw ng bisikleta ko? Anong pinagsasasabi mo? Sinabi ko naman sa'yo na ihahatid kita gamit ang kotse ko. Dapat marunong kang tumanggap ng kabutihan. Sagutin mo ako, ninakaw mo ba ang bisikleta ko? Biglang nag-click ang lahat sa isip ko. Ito pala ang dahilan. Kaya pala ang taong nagmamaneho ng Mercedes-Benz S-Class ay sumasakay pa sa Line 3. Well, hindi naman ito nakakagulat. Hindi lang naman sa opisina maraming lalaki ang may gusto kay Yusanga, pati na rin sa Gumho Station. Sa totoo lang, karapat-dapat naman talaga siyang handgun. Mainit ang kanyang pakikitungo at marunong siyang makisama sa mga tao. Ang konstelasyong demon-like Judge of Fire ay labis na galit sa karakter na Han Meiyango. Pumula ng pumula ang mukha ni Han Meiyango, kitang-kita pa ito sa dilim. Mukhang delikado na ang sitwasyon. Oo, Tanjina. Ako nga, ano ngayon? Bakit parang wala lang sayo? Kumuha ka ng gamit na hindi sayo, pagnanakaw yun. Pagnanakaw, put angina, huwag kang magsalita ng kalokohan. Dapat sumakay ka na lang sa kotse ko simula pa lang. Ang konstelasyong Prisoner of the Golden Headband ay naiinis sa walang kwentang pagtatalo. Hindi ko naman balak gawin ito pero wala na akong choice. Tahimik kong hinawakan ng matulis na tinik. Hindi lang isa ang pagkakataon. Paulit-ulit kitang inalok na iuwi ka pero lagi mo akong tinatanggihan. Buong lakas kong inihagis ang tinik. Gumuhit ito sa gilid ng bibig ni Han Meiyango at tuluyang nawala sa dilim. Ano ba? Ang konstelasyong Prisoner of the Golden Headband ay labis na natuwa. 100 coins ang naibigay bilang tulong. Dokya SSI. Tinawag ako ni Yusanga. Pero hindi sila ang tinitingnan ko. Cool. Sa kabilang dako ng teritoryo ng mga ground rats, nahati ang dilim dahil sa tinik na inihagis ko. At doon dumating ang halimaw na iyon. Imposibleng wala ito sa Dark Road. Maaaring lumitaw na ang Dark Keeper. Na-update na ang sub-scenario. Nagsimula na ang sub-scenario na patayin ang tagapagbantay. Parang mga alipin na sumusuko sa kanilang hari, yumukod sa takot ang mga ground rat sa lupa. Isang maitim na figura ang lumitaw sa madilim na liwanag. Isang halimaw na may maraming galamay na kahawig ng isang anghel ng kamatayan. Namutla ng husto ang mukha ni Lee Hilyong. Yan. Okay lang to. Sa huli, bumagsak si Lee Hilyong sa lupa at nagsimulang samuka. Hindi na ito nakakagulat. Sobrang bigat ng presensya nito kahit sa malayo lang titingin. Ang mga ipis na gumagala ay matagal nang sumabog ang tiyan dahil dito. Si Lee Hilyong, na konektado sa mga ipis, ay tiyak na dinaranas ng matinding sakit sa isipan. Hilyong, ilang beses mo pa kayang gamitin ang diverse communication?
Sa tingin ko, 1 o 2 beses pa lang. Naiintindihan ko. Magpahinga ka muna dito sandali. Iniwan ko si Hylyang na nakasandal sa pader at lumapit kina Yu Sanga at Han Meiyan-go. Nagpupumiglas ang takot na si Han Meiyan-go. Anong, ito? Kinuha ko ang Swiss knife at pinutol ang mga sanggang nakatali sa kanila. Ilang galaw lang ng kutsilyo, biglang naagnas ang bahagi ng sanga na nahawakan nito habang ang talam naman ay natunaw. Oo, ito ang kapangyarihan ng isang demonic species. Lumayo kayo, sabi ko habang itinataas ang sandatang gawa sa buto ng ground rat. Ang Dark Keeper, isang grade 7 demon-type species. Sa lahat ng halimaw na lumabas simula nang magsimula ang pagguho ng mundo, ang mga demon species ang pinakamapanganib. Sa katunayan, ang mga kayamanan ng mga ground rats ay mas maituturing na tributo o handog para sa demonyo. Kahit pareho lang sila ng grado, ibang-iba ang klase ng mga demonyo kumpara sa ibang halimaw. Ang Dark Keeper ay tumanggap ng basbas mula sa Demon King na kanyang sinusundan. Kamyon, Yeacher. May sariling wika ang mga demonyo, iba-iba ang kanilang sinasambang mga Demon King, at namamana nila ang bahagi ng kapangyarihan nito sa pamamagitan ng Dark Root. Ang Dark Keeper ay naglabas ng epektong Fear. Ang eksklusibong skill na Fourth Wall ay napigilan ang karamihan ng epekto ng Fear. Ibig sabihin, kapag pumatay ka ng isa, magiging kaaway mo ang buong angkan at ang kanilang Demon King. Yeacher, hindi ko alam kung ano ang sinasabi nito pero mukhang hindi maganda ang nangyayari. Ayaw ko sanang makipaglaban kung pwede namang iwasan. Ay inay, si Yu Sanga, nandito pa rin pala siya? Sabi ko lumayo ka na. Narinig ko, sinabi niyang mother o inay. Nag-isip ako sandali kung ano ang ibig sabihin nito. Teka, hindi pwede. UHH, parang. K-Cared, Yem Iron. Ganito ba bigkasan? Aketo, akala ko kung nagkakamali lang ako ng dinig. Pero hindi, tama ang narinig ko. Kaleto, nagulat ako nang tumango ang Dark Keeper sa huli. Na-activate ng karakter na Yuo Sanga, ang skill na Interpreter LV. 3. Diyos ko, hindi lang pala Spanish ang alam niya. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ano bang sinasabi niya? Paulit-ulit, sinasabi niyang maging inay. Maging inay? Sumigaw ulit ang Dark Keeper at itinuro si Yu Sanga. Kaleto, naiiyak na ang mukha ni Yu Sanga. Ha, inay, hindi pa naman ako kasal Sa pagkakataong ito, si Han Meiyan-go naman ang itinuro ng halimaw. Kaleto, namutla si Han Meiyan-go habang pinupunasan ang bibig. Bakit ako magiging ina? Ama kaya, tumaas ang mga galame ng Dark Keeper. Pusyo, isang galame ang pumasok sa bibig niya at naging itim ang kulay ni Han Meiyan-go. May narinig kaming tunog na parang may gumuguhong bagay pababa sa lalamunan niya. Tama, ito pala ang ibig sabihin ng maging ina. Naalala ko bigla na ang mga demonyo ay nagpaparami sa pamamagitan ng pagpapatubo ng kanilang supling sa loob ng katawan ng ibang nilalang. Yu Sanga SSI, wala ka pa namang balak magkaanak, di ba? Siyempre wala. Agad na naintindihan ni Yu Sanga ang ibig kong sabihin at mabilis na umatras. Iniwarak ko ang sibat na gawa sa buto at pinutol ang galame na nakadikit kay Han Meiyan-go. Galit na umungol ang Dark Keeper. Kalipo, Fushu, Taeyong. Unti-unting napupudpod at nasasayro ng mga galame ang aking sibat. Kahit pa ang matigas na bato na nakakatusok sa tiyan ng ichthyosaur ay tiyak na madudurog kapag tumama sa katawan ng demonyo. Hindi ko na malayan, nakalayo na pala si Han Meiyan-go habang si Yu Sanga ay nakatingin sa akin. May pag-asa pa ba? Parang tinatanong iyon ng mga mata niya. Sa totoo lang, wala. Pusyo, Taeyong. Pagkatapos ng ilang sagutan, halos masira na ang sibat. Masakit na ang kamay kong nakahawak dito. Ang halimaw na nagbabantay sa kayamanan ay hindi madaling talunin, katulad ng ichthyosaur sa Donggo Bridge. Kaya ang plano ko sana ay kunin na lang ang kaban kapag nawala na ito, hindi makipagbakbakan. Pero gaya ng lagi nang nangyayari, hindi nasusunod ang plano. Doka Ebi, nakikita mo ba to? Oo. Alam mo pala na nandito ako? Lumabas ang isang Doka Ebi mula sa dilim. Hindi ko alam ang pangalan niya pero kamukha niya si Biyong, baka pinsan. Dapat may dumating na parcel o sulat para sa akin ngayon. Ibigay mo na agad. Hihihit, hindi ko trabaho yon. Kay Biyong ang may hawak niyan. Ngayon, ikaw ang pumapalit kay Biyong. Hindi mo ba nakikita na nagrereklamo na ang mga konstelasyon? Ang konstelasyong Prisoner of the Golden Headband ay gustong pag-alitan ng Doka Ebang Biryo. Ang konstelasyong Demon-like Judge of Fire ay nagbabanta sa Doka Ebang Biryo. Napalunok si Doka Ebi Biryo. Sige. Pero ngayon lang mukhang magiging interesting naman May binulong ang Doka Ebi at nagsimula ang ritual ng pagpapatawag.
Dumating na ang item mula sa palitan. Nakuha mo na ang item na Broken Faith. Ang bayad sa serbisyo ay ipinagkaloob na lamang dahil sa bisa ng kontrata. Broken Faith. Sa wakas, dumating na rin ang item na ipinalit ko sa Ichthyosaur Core na ibinenta ko sa Dokaebi Bag. Kick. Tumawa ang Dark Keeper nang makita ang lumabas na bagay. At tama lang na tumawa siya. Isang grade D item lang ang nakuha ko. Isang kutsilyo na putol sa gitna. Masyado ng luma ang item para magamit. Mababa ang tibay nito at mahirap asahan ang performance. Kahit ang Dokaebi na nagbigay nito ay humahalaklak. Paano mo lalabanan yan? At saka hindi mo to magagamit kung wala kang special skill. Alam ko na yun. Hindi ko naman bibilhin yun kung hindi ko alam ang gagawin. Huminga ako ng malalim at itinoon ang isip. Kiing. Nagsimulang manginig ng malakas ang hawakan ng kutsilyo. Gulat na gulat si Biryo. Paano nagawa yun? Natural na magulat siya. Dahil ito ay skill na binili ko sa kaibigan niya sa halagang 10,000 coins. Unti-unting namuo ang asul na ether sa ibabaw ng sirang talem. White Pure Star Energy. Matapos kong patayin ang Ichthyosaur, binili ko ang skill na ito kay Biyong. May ilang kahinaan ito kumpara sa ibang mas malalakas na techniques, pero ito lang ang pwedeng makuha sa ngayon. Tumugon ang Broken Faith sa iyong Star Energy. Na-activate na ang E-Blade of Faith. Maya-maya pa, isang maningning at puting espada ang lumitaw at humaba mula sa sirang talem. Ito ang tunay na anyo ng Broken Faith, lumalabas ang tunay na kapangyarihan kapag nilagyan ng Star Energy. Pushuat, dumami ang mga galami at tinakpan ng buong paningin ko. Sa lakas at dami nito, hindi ako makakaligtas gamit ang lakas ng katawan ko lang. Nakakatakot, pero ngayon, may pag-asa na. Kiing, dahil ang Blade of Faith ang pinakamabisang sandata laban sa mga uri ng demonyo. Pachuchuchachot. Ang mga galami na dumaikit sa talam ay naging abo at naputol. Napasigaw sa sakit ang Dark Keeper habang winawasak ko ang mga galami nito. Ubos ng ubos ang magic power ko pero hindi ako nagmadali. Sukakek. Mahinahon kong iginalaw ang talem. Madalas akong makalampas dahil wala akong skill na fighting senses at wala rin naman akong pinag-aralang paggamit ng espada kaya medyo alanganin ang galaw ko. Natural lang naman yon. Ako ay isang mambabasa, hindi isang mandirigma. At ang paraan ng pakikipaglaban ng isang mambabasa ay kakaiba. Napabuti ng epekto ng katangian ng iyong mga alaala sa mga pahinang nabasa mo na. Kumislap sa isip ko ang mga pahina ng Ways of Survival. Ang pattern ng pag-atake ng Dark Keeper ay simple. Walang paligoy-ligoy, ang galami sa kanang itaas ang unang umatake. Pagkatapos humampes, may sandaling panahon na isa lang ang galami sa ibaba ang gumagalaw. Ner-recover o tumutubo ulit ang mga galami nito pero aabutin iyon ng ilang minuto. Binasa ko ng mabuti ang kwento noon at ngayon ay ginamit ko ang lahat ng aking nalalaman. Sumigaw ang Dark Keeper habang isa-isang napuputol ang mga galami nito. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Lee Hilyong. Nakatingin siya sa akin ng may labis na paghanga. Sa kasamaang palad, kahit anong tingin niya, hindi ako ang bida sa mundong ito. Pero may isang bagay na sigurado ako. Nagbulong ang Dark Keeper habang pilit na bumabangon mula sa pagkabigla. Hindi ko naman inalam ang ibig sabihin, pero narinig ko ang nanginginig na boses ni Yosanga mula sa likuran ko. Paano mo nalaman ang lahat ng kahinaan niya? Ito pala ang ibig niyang sabihin. Sumagot ako ng kalmado. Mahilig lang talaga akong magbasa. Dahil higit ko pa sa kahit sino ang alam ang lahat tungkol sa mundong ito. Kabanata 22, Episode 5 Shadow Keeper. Baka matagalan pa kami sa labanang ito. Maaari nang i-activate ang eksklusibong skill na bookmark. Na-activate na ang number 2 bookmark. Mababa ang level ng bookmark skill kaya pinaikli ang oras ng paggamit. Oras ng paggamit, 1 minuto. Buti na lang meron ako nito. Kung wala, baka naputol na ang mga buto ko o kaya naman ay tumigil na ang daloy ng dugo ko. Mababa ang iyong pagkakakilala sa karakter kaya bahagi lang ng kakayahan niya ang na-activate. Na-activate na ang Weapons Training LV.1. Pero hindi nangyari yon. Sa totoo lang, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Inubos ko ang buong lakas ko at tumakbo papasok sa gitna ng mga galami. Sukop, mabilis na dumaan ang paligid ko. Ang natira na lang ay ang anino ng matalim na puting liwanag at ang pakiramdam na may pinuputol ako. Tumaas ang iyong pagkakakilala sa karakter na Lee Hyun-sung. Na-deactivate na ang number 2 bookmark. Pakiramdam ko ay bigla akong nanghina. Isang bagsak ko lang ibinuhos ang lahat. Maya-maya pa, may narinig akong nanginginig na boses sa hangin. Mga konstelasyon. Nakita nyo ba yon? Tama ba ang nakita ko? Ito pala si Dokaebi Biryo na nakalimutan na ang trabaho niya.
Sa totoo lang, hindi na nakakagulat na magulat siya. May ilang konstelasyon na hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang konstelasyong Abyssal Black Flame Dragon ay nagngangalit ng husto. Nakahiga sa harap ko ang isang makapangyarihang grade 7 na demonyo, putol-putol na ang mga galamay. Ang konstelasyong Prisoner of the Golden Headband ay humihila sa buhok niya sa sobrang tuwa, 500 coins ang naibigay bilang tulong. Nagkalat ang mga putol na galamay sa lupa at ang mga ground rats ay matagal nang namatay o tumakas dahil sa gulo. Ang naiwan na lang ay ang Dark Keeper na humihingal at nanginginig ang mga labi. Ki. Sa totoo lang, hindi ko dapat kayang talunin ang isang grade 7 na demonyo. Kaya naman handa na ako. Hindi kasing lakas ko si Yoo Jong-hyuk at wala rin akong maimpluwensyang sponsor gaya ni Lee Hyun-sung. Pinupuri ng mga konstelasyon ang iyong pagiging handa at maingat, 200 coins ang naibigay bilang tulong. Ang lamang ko lang talaga ay ang impormasyon na hawak ko. At minsan, ang impormasyon ay mas matimbang pa sa anumang lakas sa mundo. Kiing. At ang patunay nito ay ang espadang gawa sa liwanag na hawak ko ngayon. Ay isang ether blade sa ganitong maagang senaryo. Mga konstelasyon, totoo ba to? Buti na lang hindi ko na kailangang magpaliwanag dahil abala na siya sa pagsasalita. Ether Blade. Ito ang uri ng teknik na ginagamit ng mga inkarnasyon na sinusuportahan ng pinakamataas na uri ng mga konstelasyon. Tinatawag din itong Energy Blade sa mga kwentong martial arts o merem. Sa totoo lang, hindi ito tunay na Ether Blade. Mas malakas pa ang tunay kaysa dito. Tama yan. Sa madaling salita, ito ay ang Broken Faith na humigop ng White Pure Star Energy kaya nabuo ang Talem. Mukhang hindi naman talaga hanggal ang Dokaebang ito. Ang galing. May ganito palang tao sa channel ng batang yon na si Biyong. Parang hinihintay lang nito ang sandaling iyon, biglang namatay ang liwanag ng Blade of Faith. Naubos na ang tibay ng Broken Faith. Hindi na ito pwedeng gamitin pa. Nakakalungkot pero nagampanan naman nito ang tungkulin niya. Ibigay mo na ang reward para sa pagtapos ng sub-scenario. Oo nga pala. Teka lang. Nagmadaling pinindot ni Biryo ang hangin at may lumabas na mensahe. Natugunan mo na ang kondisyon para matapos ang sub-scenario. Nakakuha ka ng 500 coins. Humahanga ang ilang konstelasyon sa iyong laban. Mas maliit ang reward kaysa sa inaasahan ko. Natural lang naman yon, dahil hindi ko naman pinatay ang Dark Keeper. Pero teka, hindi mo ba papatayin yan? Tumingin sa akin si Biryo na parang umaasa. Bumantong hininga ko at sinulyapan ng demonyong nakahiga sa lupa. Pagkatapos ay nagsalita ako ng may kabutihan. Naniniwala ako sa prinsipyong hindi pagpatay. Hindi pagpatay. Hindi ako taong madaling pumatay. Humahanga ang konstelasyong Demon like Judge of Fire, 100 coins ang naibigay bilang tulong. Siyempre, kasinungalingan lahat yun. Ang konstelasyong Secretive Plotter ay nakangisi sa'yo. 100 coins ang naibigay bilang tulong. Nataranta at nauutal na sumagot si Biryo. Pero malaki ang premyo kapag pinatay mo yan. Ikaw ang unang makakapatay ng grade 7 na demonyo at bibigyan kita ng 7,000 coins. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 7,000 coins? Hindi ko siya papatayin. Kailangan ko pang buksan ng treasure box kaya tumabi ka dyan. Tinabi ko siya sa daan. Hindi naman talaga ang Dark Keeper ang dahilan kung bakit ako nandito. Kaya, puok, ang grade 7 na demonyong Dark Keeper ay napatay na. Nakita ko ang Dokaebang natulala sa nakita at ang demonyong nalagutan na ng hininga habang may nakatusok na kutsilyo sa dibdib. At doon, ha. Ngayon magiging malakas na ako. Kim Do-kye, tanjin mo. Hindi mo alam ang ganito? Si Han Mei-yango ang may hawak ng kutsilyo. Naintindihan ko agad ang nangyari. At sunod-sunod na sumabog ang mga mensahe sa pandinig ko. Sa unang pagkakataon ay nahuli at napatay ang isang grade 7 na demonyo. Nagawa ang tila imposibleng bagay. Nakakuha ka ng 8,000 coins. Bahagi ng tagumpay, Kim Do-kye, Han Mei-yango. Siguro ay nakikita rin niya ang mga mensaheng ito. Konti lang ang nakuha ko dahil hindi ako ang huling hamampes pero kitang-kita ko ang sobrang tuwa ni Han Mei-yango habang binabasa ang mga iyon. Prinsipyong hindi pagpatay? Ang tanga mo. Ano ang kabuluhan ng buhay sa mundong ito kung hindi ka papatay? Walang lugar para sa katulad mo. Alam mo, natigil bigla si Han Mei-yango sa pagsasalita. Mukhang na-realize na niya ang ginawa niya. Dahil napatay ang grade 7 na demonyong Dark Keeper, napansin na ng Demon King na si Asmodeus ang presensya ng pumatay. Hahabulin ni Demon King Asmodeus ang taong humatol ng huling suntok hanggang sa ito ay mamatay. Binigyan ni Demon King Asmodeus ng kakilakilabot na sumpa ang taong pumatay. Huling hamampes, Han Mei-yango. Anong ibig sabihin nito? Sumigaw si Han Mei-yango sa takot.
Humahanga ang konstelasyong secretive plotter sa iyong pagiging tuso. Di ba sinabi ko sa'yo? Sinadya ko talagang hindi siya patayin. Inirekomenda ng konstelasyong secretive plotter ang iyong senaryo sa Starstream. Nakatulala na lang si Han Mayango sa hangin na parang nawala ng kaluluwa. Ang sumpa ni Asmodeus ang pinakamalalang bagay na pwedeng mangyari sa sinumang pumatay ng kanyang nasasakupan. Hindi ko alam ang eksaktong detalye pero sigurado akong nakakatakot yon. Lumingon ako at nakita ko sina Lee Hee-lyong at Yoo Sang-gun na nakatingin sa amin na parang naguguluhan. Ngumiti lang ako na parang walang nangyari. Buksan na natin ang mga premyo. Maya-maya, pinaghalo-halo namin ang mga nakita at kumuha kami ng tig-iisa. Akin ito. Akin naman to. Nakakuha si Yoo Sang-gun ng maliit na pulse heiress at si Lee Hee-lyong naman ay lumang kalasag. Magic Power Recovery Bracelet, Old Iron Shield. Pareho silang grade D items pero mas mabuti na yun kaysa wala. Ang pulse heiress ay pwedeng gamitin ng kahit sino at ang kalasag ay bagay na bagay para kay Lee Hyun-sung. Hindi may kakaila ang salitang bakal sa pangalan. Pero ang bakal dito ay mas matigas pa kaysa sa ordinaryong bakal sa Earth. Nagsalita si Yoo Sang-gun na may halong disappointment. Mukhang kulang sa inaasahan ko Kulang. Tama naman siya. Nakakahiya ng tawaging treasure trove o kayamanan ang lugar na ito. Yoo Jong-hyuk, siguro ay nadaanan na niya ito kahapon. Alam niyang mahirap labanan ng demonyo kaya sinamantala niya at ninakaw na ang mga gamit. Kaya sa huli, nagnakaw lang din kami sa lugar na ninakawan na. Okay lang yan dahil nandito pa ang pinaka-importante. Tiningnan ko ang isang itim na kahon sa gitna ng kwarto. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at binuksan ito agad. Ang laman ng kahon ay parang kalan. Maliit lang ito na kasya sa bulsa at nakakahiya pang tawaging kalan. Magic Power Stove. Gaya ng inaasahan, nandito pa rin ito. Ito pala ang tunay na key item sa senaryo na ito. Ang Magic Power Stove ay pwedeng gamitin ng isang beses lang bawat tao. Siyempre, kumuha na ng isa si Yoo Jong-hyuk kaya dalawa ang orihinal na laman. Ano yang bagay na yan? Mukhang alam ko kung para saan yan. Kinuha ko ang kalan at ginamitan ng Magic Power. Kinuha ko rin ang paa ng patay na ground rat. Mukhang katawa-tawa dahil sobrang liit nito pero sa loob lang ng 5 segundo may nangyaring kakaiba sa karne. Wow! Ang bango! May kumalat na matamis na amoy at naging gininto ang kulay ang karne. Karne! Sumigaw si Lee Hee-lyong sa tuwa. Agad namang tanong ni Yoo Sang-gun. Kaya ba nating kainin yan? Ako muna susubok. Hinawakan ko ang malambot na paa at kinagat ito. Tumulo ang katas. Nakalimutan ko ng nguyain at pumikit na lang ako. Iba pala talaga ang lasa kumpara sa nababasa ko lang sa libro. Naglalaway na ang ilang konstelasyon. Nagbigay ang mga konstelasyon ng 100 coins. Nakalunok na ng laway ang konstelasyong Abyssal Black Flame Dragon. Kinakagat na ng kuko ang konstelasyong Prisoner of the Golden Headband. Walang tigil ang paglabas ng mga mensahe. Talagang pinakamaganda ang palabas na pagkain. Nagkakaisa ang lahat pagdating sa pagkain. Kain na kayo. Mukhang okay naman. Agad na lumapit ang dalawa at kumain. 3 araw na silang walang maayos na kain kaya siguradong gutom na sila. Lumapit din si Han Mayango na parang nahihiya. Di daw kaya SSI. Nawala lang ako sa sarili ko kanina. Kain ka na. Huwag mo nang isipin yun. Salamat po. Magiging multo ka pagkatapos mong kumain ha. Ha. Namutla si Han Mayango. Biro ko lang sana yun pero sa totoo lang sigurado na siyang mamamatay siya. Kahit si Yoo Jong-hyuk ay mahihirapan takasan ng paghahabol ni Asmodeus. Kumain kami ng sabay-sabay. Dahil gutom at dahil tao kami, hindi namin maiwasang gawin ito. Tahimik lang kaming lahat habang kumakain. Siguro dahil sa mainit na liwanag na nagmumula sa kalan, bigla akong naging emosyonal. Pumatay at kumain para mabuhay. Ganito talaga ang buhay ng tao. Ganito na palagi, pero bakit ngayon lang ito naging totoo sa paningin ko? Bigla akong tumingala at nagtama ang mata namin ni Yoo Sang-gun. Bigla siyang napasigaw. Nakakahiya ako. Naghirap katapos ako, parang baboy lang dito kumakain. Wala man lang akong naitulong. Hindi naman Yoo Sang-gun SSI, ganito talaga. Pero paano mo nalaman lahat ng yan? Alam mo pa kung paano lutuin yung halimaw at... yun kasi. Alam ko na, dahil sa pagbabasa mo ng mga fantasy novels, di ba? Grabe, hindi ko akalain na magiging ganito ang mundo. Ako puro Spanish lang ang inaalala ko. Naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam nang marinig ko yun. Nagsalita ako para aliwin siya. Kaya nga dahil nag-aral ka ng lengguwahe, naintindihan mo ang salita ng mga demonyo kanina Kahit papaano, may naitulong din naman. Ganun ba? Salamat daw kaya SSI. Ngumiti ako sa kanya at tumayo.
Abala na naman sila sa pagkain kaya lumayo ako ng kaunti. Sa totoo lang, importante ang Magic Power Stove pero may iba pa akong hinahanap. Tiningnan ko ng maigi ang itim na kahon na lagayan ng kalan. Ito na nga yun. Walang duda. Siguro hindi alam ni Yu Jong-hyuk ang tungkol dito. Ang tunay na kayamanan ng lugar na ito ay ang kahon mismo. Sa original na kwento, nalaman lang niya ito pagkatapos ng ika-6 na pag-ikot ng panahon o regression. Sino ba ang unang nakatuklas nito? Si Heavenly Maid Hori, ba? Medyo malabo na sa alaala ko. Pero ganito ang kwento. Doon, may mga kakaibang kahon sa mga unang lugar. Kapag naglagay ka ng gamit sa loob. Sa oras na iyon, nagtama ulit ang mata namin ni Yusango. Para saan yang kahon na yan? Ito kasi. Tiningnan niya ang mga nakasulat sa kahon. May mga letre doon na hindi ko maintindihan. Marunong ba siyang magbasa? Random. Item box. Put angina. Ito pala ang dahilan kung bakit importante ang marunong ng ibang lengguwahe. Ganun pala ibig sabihin yan. Medyo napahiya ako. Sumigaw agad si Yusango. Gamitin mo na, Dokya SSI. Sigurado ba kayo? Tumango ng mabilis si Lee Hee-lyong. Huwag ka nang mag-alala sa amin. Sa'yo lahat ng makukuha dito, di ba obvious naman? Sige, nahuli na naman ako, gawin na lang natin ng mabilis. Sige, gagamitin ko na. Tumatango ang ilang konstelasyon sa desisyon mo. Kinuha ko sa bulsa ko ang nucleus ng grade 7 demon. Kinuha ko ito sa katawan ng patay na Dark Keeper. Dagdag pa rito, inilabas ko na rin ang sirang Broken Faith na wala ng tibay. Ayon sa kwento, simple lang ang gamit ng kahon na ito. Sino ang mag-aakala? May limited edition item pala dito. Inilagay ko ang Demon Core at ang Broken Faith sa loob ng kahon. Hindi ka naniniwala? Totoo to. Maglagay ka ng gamit doon at isara mo ang kahon. Sa totoo lang, hindi ko sigurado kung ano ang lalabas kapag pinagsama ko ang dalawang bagay na ito. Pero sigurado ako na may malaking bagay na mangyayari. Siguradong magiging top item ang lalabas dyan. Maya-maya pa, isang napakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa nakasarang kahon. Kabanata 23, Episode 6 Judgment Time. Ang Limited Random Item Box. Ayon sa kwento ng Ways of Survival, ito ay isang coin item na ibinenta bilang limited edition noong nakaraang senaryo. Hindi. Bakit nandito pa yung bagay na yan? Nagpanik at sumigaw si Biryo. Ito ay ipinagbawal agad matapos ilabas. Sa original na kwento, komplikado ang background ng item na ito. Inilabas ito bago pa man magsimula ang 8,612 planetary scenarios. Pero dahil sa sobrang lakas ng epekto nito, pinagbawal ito ng Starstream Administration Bureau. Kapag naglagay ka ng gamit sa loob, walang paligoy-ligoy na magbibigay ito ng top-tier item. Sobrang laki ng epekto nito sa balanse ng mundo. At saka, ang presyo ng isang kahon ay 1,000,000 coins. Nagalit ang mga konstelasyon dahil sa sobrang mahal nito at ang Dokaebang gumawa nito ay natanggal sa trabaho sa bureau. Mga konstelasyon, ganito po talaga. Hindi ko alam kung bakit nandito to. Hihihit, wakas ng broadcast. Ang channel #B-7623 ay pansamantalang isinara. Nagpaalam si Biryo at nawala ang boses ng mga konstelasyon. Sayang at hindi ko nakita ang reaksyon nila pero wala na akong magawa. Dudo. Tumingin ako sa kahon na nanginginig. Nagsimula na ang random draw. Dahil parehong uri ng gamit ang inilagay mo, sword type item ang lalabas. Nagsimula na ang random draw. Ang ganitong klase ng kahon ay naglalabas ng item na mas mataas ang rank base sa ipinasok mo. Pwedeng mula grade C hanggang SSS ang lumabas. Sa huli, swertehan talaga. Ang mga inilagay na gamit ay konektado sa isang konstelasyon. Tumaas ng husto ang tsansa na lumabas ang item na pag-aari ng konstelasyong ito. Hindi ko inaasahan ang mensaheng yon. Pero mukhang makakabuti naman ito sa akin. Pinagpawisan ng mga palad ko. Hinding-hindi ako ganito kinabahan noong bumibili pa lang ako ng random item sa online games. Sana naman A-grade o mas mataas. Isang top-rated item ang lumabas. Bilang ng random item box 0 na. Huminto sa pag-alog ang kahon at nawala ang liwanag. Tiningnan ko sina Yusango at Lee Hee-lyong na nanlalaki ang mga mata. Buksan na natin? Oo. Binuksan namin ang kahon. Wow! Sumigaw si Lee Hee-lyong sa gulat. At tama siya, nakakamangha talaga. Isang napakagandang pilak na hawakan at puting talem. Mukhang katulad ito ng Broken Faith pero mas buo at mas maganda. Agad kong tiningnan ng detalye. Impormasyon ng item, pangalan, Unbroken Faith. Rank, Star Relic. Description, noong unang panahon, ito ang espada ng bayaning si Kizinex na namuno sa Grushad noong Great Demon Age.
Dahil sa galing ni Kizinek sa Ether, nagawa niyang lumikha ng E-Blade of Faith na may kapangyarihan ng apoy, dilim, at banal na lakas. Karagdagang epekto, tumaas ang strength at stamina ng dagdag 2 bawat isa. Dagdag. Natulala ako. Totoo ba to? Hindi lang ito basta mataas na rank, isa itong Star Relic. Didokia SSI. Ang laki yata ng item na nakuha mo ah? Totoong sobrang laking bagay nito. Sa mundo ng Ways of Survival, ang mga Star Relic ay hiwalay na kategorya. Hindi lang dahil malakas sila, kundi dahil espesyal ang mga ito. Bawat Star Relic ay may taglay na kapangyarihan ng isang buhay na konstelasyon. Iba-iba ang lakas nila depende kung gaano katanyag ang konstelasyon, pero dahil galing sila sa mga Diyos, napakalaki ng halaga nito. At dagdag pa rito, dagdag 2 sa strength at stamina. Kung ang A-grade item ay dagdag isa lang, siguradong mas mataas pa ito sa S-grade. Wala pang ganitong item si Yu Jong-hyuk sa ngayon. Tumingin ako sa dalawa. Akin ba talaga to? Siyempre, sa'yo talaga yan Dokia SSI. Agad na sagot ni Yu Sango. Tumango rin ng mabilis si Lee Hee-lyong. Tumingin ako kay Han Mei-yango pero abala lang siya sa pagkain at parang wala sa sarili. Akala ko ipagpipilitan niya ang sarili niya, kakaiba. Nakuha mo na ang Star Relic. Ang may-ari ng relic na ito ay interesado sa'yo. Ibig sabihin, may konstelasyon na nakatingin sa akin dahil dito. Mamaya ko nahahanapin kung sino yon. Tara na uwi. Marami pang ground rat sa labas pero safe naman basta dala natin ang magic power stove. Pero paano tayo makakabalik? Kaya natin to gamit ang kapangyarihan ni Hee-lyong. Gamitin mo ang diverse communication at... Pero malungkot ang mukha ni Lee Hee-lyong. Ako kasi. Wala nang insekto sa paligid. Oo nga pala. Sumabog lahat ng mga insekto kanina nung lumaban ako sa Dark Keeper dahil sa pressure. Problema to. Wala talaga. Siguradong may natitira pa. Galaw-galaw tayo at gamitin mo ang ability mo. Dati-rati naman hindi ako nalulungkot kapag namamatay ang mga insekto, pero ngayon kailangan namin sila. Pero seryoso pa rin ang mukha ni Hee-lyong. May isa pa akong pwedeng tawagan. Pumikit si Lee Hee-lyong at nag-concentrate. Dokia SSI, hindi ba medyo kakaiba to? Unti-unting nanlalabo ang mata ni Hee-lyong. Biglang tumulo ang dugo sa ilong niya. Hee-lyong. Sa sandaling iyon, lumindol ng malakas mula sa itaas. Bumagsak ang mga alikabok. Galing sa ibabaw ng lupa ang lindol. Nagtayuan ng balahibo ko. Kuoong. Hee-lyong. Gumising ka. Oo. Bumalik sa normal ang mata niya. Hee-lyong, itigil mo na yan. Bilis. Itinigil niya ang skill at upa ang lindol. Nakahinga ako ng maluwag. May mga napakalalakas na halimaw sa taas. Kasama na roon ang grade 7 na rhinoceros at higit sa lahat. Ang Insect King. Halata sa pangalan na insekto siya. Grabe ka naman. Hinaplos ko ang ulo niya at hindi na nagsalita. Halos matawag niya ang Insect King kanina. Mabuti na lang at hindi natuloy. Sa ngayon, huwag mo munang gamitin yung skill na yan. Kapag sinabi ko lang, okay? Opo. Malungkot niyang sagot. Wala na kaming choice kundi maghintay. Maliga tayo dito sa dilim. Maghintay muna tayo hanggang may lumitaw na maliliit na insekto. Madaling pumasok dito sa Edge of Darkness pero sobrang delikado umalis. Pwedeng mawala ka ng ilang araw kung magkamali ka lang ng hakbang. Nagtaas ng kamay si Yu Sango. Kung pag-uwi lang naman, baka kaya kumpunan ng kay Hee-lyong. Paano? Sasabihin ko sana kung makikipag-usap ba siya sa dilim pero tumigil ako. Sumagot siya ng medyo alanganin. May similar skill din ako. Narealize ko, hanggang ngayon hindi ko pa alam ang attribute at sponsor ni Yu Sango. Anong skill yan? Medyo, magulo ipaliwanag eh. Magulo? Pwede ko bang malaman kung ano ang attribute mo, Yu Sango SSI? Dahil hindi siya character sa libro, hindi ko alam ang details niya, katulad ni Hee-lyong at Mei-yango. Kasi, nahihiya siyang sabihin. Sana magamit ko ang character list para makita ko. Sinubukan ko ulit, na-activate ang eksklusibong skill na character list. Ang taong ito ay wala sa database ng character list. Gaya ng inaasahan. Pero may sumunod na mensahe. Kasalukuyang nag-iipon ng impormasyon tungkol sa taong ito. Unang beses ko makita yon. Naalala ko nung ginamit niya ang interpreter kanina, may narinig din akong kakaibang tunog. Pwede palang ma-update ang listahan? Baka, pinakalma ko ang sarili ko at ngumiti. Kalimutan mo na ang tanong ko. Pero magaling ka talaga. Sa susunod, huwag mong masyadong ipagsabi sa iba ang attribute mo ha. Hindi naman. Tiwala ako sa iyo Dokia SSI. Pero halata namang may tinatago siya. May naisip akong ibang paraan. Pwede mo bang sabihin kung sino ang sponsor mo? Yumuko si Yu Sango. Pasensya na po. Halos bulong lang yon. Mukhang may mahigpit na kontrata sila at bawal niyang banggitin.
Baka may parusa kapag sinabi niya. Hindi ko alam kung sino sila pero mukhang seryoso silang tinutulungan si Yusango. Okay lang, naiintindihan ko. Salamat talaga. Hindi niya kailangang magpasalamat. Pero nakakalungkot isipin na may sikreto siya. Bilang mambabasa, gusto ko malaman ang lahat ng detalye. Sige, subukan mo na gamitin ang skill mo. Maya-maya, may lumabas na maningning na sinulid mula sa daliri ni Yusanga at humaba ito papalayo. Sa totoo lang, nagtali ako ng sinulid noong dinukot ako kanina. Ang isang dulo ay nakakonekta sa akin at ang kabila ay palabas. Siguro ay nakatali kina Lee Hyun-sung o Jung Hee-won. Tera na, hindi ko inaasahan na may ganito siyang kakayahan. Siguradong regalo ito ng sponsor niya. At habang tinitingnan ko ang sinulid, parang pamilyar ang konsepto. Parang may kilala akong konstelasyon na ganito ang estilo. Muling binuksan ng channel #B-7623. Bumalik na naman ang mga mensahe. Maraming konstelasyon ang gustong bumalik sa channel. Ang konstelasyong Abyssal Black Flame Dragon ay gustong malaman kung ano ang nakuha mo sa box. Ah, hindi nila nakita? Sayang. Tanjina, ginulo mo ang channel ko habang wala ako. Ha ha ha, na-miss niyo ba ako? At narinig ko ang boses na pamilyar, si Biyong. Ang gagaling niyo naman habang wala ako? Kaya ba hindi ka makabalik dahil sa akin? Oo, medyo. Nakatanggap ako ng warning sa bureau dahil sa sobrang haba ng advertisement kanina. Boses lang ni Biyong ang naririnig ko. Ito ang The KB Communication na sila lang ang gumagamit. Labag din ito sa rules pero hayaan na. Wala na akong pakialam sa maliliit na bagay ngayon. At pwede na akong lumabas-pasok sa bureau. Pero, paano mo nalaman ang tungkol sa random box? Nakita ko lang ng aksidente. Putya, naiiwan pa rin pala ang mga bakas ng kahihiyan noon. Bakit ba nandyan pa yung box na yan, kahihiyan? Teka, hindi mo ba ginawa yung item na yan? Hindi ko alam ang kwentong ito dahil wala sa libro. Gago, kasi nung bata ako, greedy ako eh. Wow, ang sarap talaga. Ang galing. Naputol ang usapan namin dahil sa sigaw ni Jung Hee-won. 10 minuto ang nakalipas, ligtas kaming nakabalik sa grupo dahil sa gabay ni Yusango. Mabuti na lang at hinihintay kami ni na Jung Hee-won at Lee Hyun-sung. Makakabawi ka na siguro pag nakakain ka. Oo nga, parang gumagaling na pakiramdam ko. Masigla na si Jung Hee-won habang ginagalaw ang balikat. May hilang properties pala ang karne ng mga halimaw sa ilalim. Ang dami mong nakuha doon ah. Bukod sa kalan, may ilan. Tumingin ako kay Lee Hyun-sung. Paulit-ulit niyang sinusukat at tinatanggal ang old iron shield na binigay ko, tapos pinapakintab ulit. Parang bagong kotse kung alagaan. Ang karakter na Lee Hyun-sung ay nakaramdam ng katapatan sa'yo. Nakita yun ni Jung Hee-won at nagsalita. Ako may mapapakinabangan ba ako? Wala. Eh ang espada mo? Akin yan. Ipamigay mo naman yung karne sa iba. May coins ba sila? Ang kuripot mo talaga, Kim Do-kya. Sabihin na nating practical lang ako. Habang namamahagi kami ng karne, natapos na ang tunnel at nakarating kami sa mas malawak na lugar. Pero kakaiba ang atmosphere. Bakit parang naghahabol-habol ang mga tao? 20 minuto na lang bago ang paid settlement. Maghanda ng bayad para mabuhay. Ah oo nga pala, oras na naman para magbayad. Nakakatakot marinig ang salitang bayad. Coin, bigyan niyo ako ng coins. Kulang ako, kahit kaunting coins lang please. Kung seryoso ka sa senaryo, may makukuha ka naman pero kakaunti lang ang ganong klaseng tao. Bibili ako, 1,000,000, hindi, 10,000,000. Sino magbebenta ng 100 coins? Tumataas ang presyo. Nakakatawa isipin na ang pera na walang halaga noon ay ngayon ay ginto na. At may mga taong nakangiti lang sa gilid. Sila Chon In-ho at ang Choldo Group. Sila ang mayaman dito. Lumapit ang ilang babae sa kanila. Sabi nyo bibigyan nyo ako ng 100 coins ah. Ah ganun ba? Hindi ko naaalala eh. Ano, bibigyan ko kayo kung papayag kayong ganun ulit. Game ba? Hinugot ni Jung Hee-won ang kanyang espada at nanlisik ang mata. Mga hayop, malapit nang mamukadkad ang attribute ni Jung Hee-won. Darating na ang oras para sa kanya. Hindi naman masama kung mag-evolve siya ngayon pero hindi pa. Kailangan niya ng tamang trigger para makuha ko ang gusto kong attribute para sa kanya. May lumabas na mensahe. Magsisimula na ang survival settlement. Tulong. Tulungan niyo ako. Nagbago ang itsura ng lahat. Malungkot na yumuko si Lee Hyun-sung habang nakakagat ang labi ni Hee-won. Alam ng lahat kung ano ang mangyayari kapag walang pambayad. Lahat naman kami naranasan na yun. Do-kya SSI. Tung-ing. Sa akin si Yusango. Oo, sa mundong ito, ang coins ay kapangyarihan. Ang may coins ay may magagandang gamit at matataas na stats. Ang coins ang lahat-lahat. Dami-dami na ang konstelasyon na sumusuporta sa channel.
Ang konstelasyong Secretive Plotter ay nagmamasid sa iyong desisyon. Ang konstelasyong Prisoner of the Golden Headband ay nagmamasid sa iyong desisyon. Ang konstelasyong Demon-like Judge of Fire ay nagmamasid sa iyong desisyon. At sa ngayon, ako ang may pinakamaraming coin sa istasyong ito. Kabanata 24, Episode 6 Judgment Time. Nagsasalita pa lang sana ako nang marinig ko ang boses ni Chon In-ho. Oh, Dokya SSI. Sakto naman ang dating mo. Nakangiting lumapit si Chon In-ho. May masamang kutob ako nang sumigaw siya ng malakas. Maraming coin si Dokya SSI. Siguro ikaw na ang pinakamayaman dito sa atin, di ba? Na-activate ni Chon In-ho ang skill na Insight LV. 2. Lahat ng mata ay napalingon sa akin. See coins? Sino may maraming coins? Wala pang ilang sandali, ako na ang sentro ng atensyon. Talagang magaling magmanipula ang gagawang ito. Kayo po ba si Dokya SSI? Tulungan niyo po ako. Nagkagulo at lumapit ang mga tao. Nasa 20 sila. Kung bibigyan ko silang lahat, mawawalan ako ng 2,000 coins. Pero kung hindi ko ibibigay, ako ang magiging kontrabida sa paningin nila. Tumaas ang iyong pagkakakilala sa karakter na Anchian In-ho. Haha, Dokya SSI. Wala akong maibibigay sa mga kawawang ito eh. Pero iba ka naman siguro, di ba? Papanoorin mo lang ba silang mamatay? Bamantong hininga ako. Ilang beses ko na ring nabasa ang ganitong eksena. Kinikilala ng mga konstelasyon ng Absolute Good System na masama si Chon In-ho. Sawa na akong magtiis sa kanya. Tulong po, maawa kayo. Umiiyak at nagmamakaawa ang mga tao na parang mga inosente. Hahahat, lalong gumaganda ang kwento. Paalala, may 10th minuto na lang. Masayang-masaya ang boses ni Biyong habang nakatingin sa akin ang mga kasama ko. Huminga ako ng malalim, pumikit saglit at nang imulat ko ang mga mata ko, iba na ang tingin ko. Gusto niyo pala ng coins? Tapos ngumiti ako. Pero bakit ko ibibigay? Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila. Sa mundong ito, ang unang kasalanan ay ang mabuhay. Walang inosente sa lugar na ito. At lalong nakakadiri yung mga taong ayaw tanggapin ang responsibilidad sa sarili nilang buhay. Bakit naman? Ang dami mo naman eh. Kahit kaunti lang. Sa gitna ng gulo, tumawa ng malakas si Chon In-ho. Iyan talaga ang ugali mo, Dokya SSI. Panipi-panipi. Simula pa lang nung dumating ka dito. Nagbebenta ka ng pagkain kapalit ng coins, di ba? Kung hindi mo sila pinabayad doon, marami siguro ang buhay pa ngayon. Tama siya, Tanjina. Ibalik mo ang coins ko. Biglang tumalikod ang mga tao sa akin. Ito siguro ang plano niya. Saglit lang po, hindi ganoon si Dokya SSI. Huwag kayong maniniwala. Sinubukan kaming ipagtanggol ni Yoo Sanga at Lee Hyun Sung pero nabulag na sila ng takot. At doon na ibinato ni Chon In-ho ang huling salita. Dokya SSI. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibaligay mo ang coin sa mga tao. Paano kung ayaw ko? Di masama ang mangyayari sa'yo. Dahan-daang lumapit ang 20 tao. Pero kahit galit sila, walang unang umatake. Hanggang sa may sumigaw mula sa likod. Mga duwag. Ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo na. Kapag pinatay nyo siya, makukuha nyo ang coins niya. Isang malaki at maskulado ang lalaki. Ginamitan ko siya ng character list. Buod ng karakter. Pangalan, Han Min Sung. Attribute, Bully. Stats, Stamina LV.8, Strength LV.8, Agility LV.8, Magic Power LV.2. Dagdag. Tumataas ang stats niya dahil siguro kumain na siya ng ibang tao. Akala niya dahil malakas siya, kaya niya ako. Patayin na ang hayop na yan. Hinaampas niya ako ng bakal. Isang bakal na may lakas ng level 8. Dati, baka natakot ako noon. Pero ngayon, katawa-tawa lang ito. Sukok. Putol ang braso niya kasabay ng pagputol sa bakal. Kwak, nagniningning ng puti ang espadang may bahid ng dugo. Natulala ang lahat nang makita nilang natalo ko ang isa sa pinakamalakas sa grupo nila ng isang bagsakan. Nakakahiya, akala nyo ba dahil sa akin nangyari ang lahat ng to? Tiningnan ko sila isa-isa. Sa gilid, gulat na gulat si Chon In-ho. Sa totoo lang, alam nyo naman kung sino ang may kasalanan eh. Nakanganga silang lahat parang mga isda. Dahan-dahan akong nagsalita. Ginagawa nyo to dahil takot kayo. Alam nyo mali pero natatakot kayo lumaban sa mga mas malalakas sa inyo. Haha, ano bang sinasabi mo dyan Dokya SSI? Kasi mas malakas sila sa inyo. Mas mataas ang stats nila at mas marami silang pera. Pero alam nyo ba kung bakit? Humakbang ako palapit at umatras sila. Bakit sila mas malakas? At higit sa lahat, bakit sobrang dami ng coins nila? Dahil ba gangster sila? Pwede. Naguguluhan at natataranta ang mga tao. Si Chon In-ho SSI. Ilan ba coins mo? Nagbenta lang naman ako ng gamit eh.
Sa tingin nyo posible na magkaroon ng ganyang katawan at lakas sa simpleng pagbebenta lang? Talaga ba? Natigilan si Chon In-ho. Noong dumating ako dito sa Gumho Station, 87 katao tayo. Panipi-panipi. Pero ngayon, wala pang 50 ang natira. Alam nyo ba kung bakit? Namatay sila dahil sa mga halimaw eh. Halimaw? Naniniwala pa rin kayo dyan? Tapos ano, gamitin nyo naman utak nyo. Totoo bang dahil sa halimaw sila namatay? Bakit wala ni isa sa mga kasamahan ni Chon In-ho ang namamatay? Tumahimik ang buong paligid. Bakit lalo silang lumalakas tuwing may namamatay? Tumatango ang konstelasyong secretive plotter sa iyong loika. Huwag mong sabihin. Lahat ng mata ay napunta kay Chon In-ho. Nagsimulang magtaka ang mga tao. Sabi nyo kanina, kapag pinatay ako, makakakuha kayo ng coins. Tuwa na tuwa ang konstelasyong prisoner of the golden headband. Paano nyo nalaman na may makukuhang coins kapag pumatay ng tao? In-ho si, totoo ba to? Tumigil ka. Pinagbibintangan lang ako niyan. Tumakbo palayo si Chon In-ho at nagbanta ang mga tauhan niya. Umiiyak na sa takot ang mga ordinaryong tao. Hahahat, may 7 minuto na lang. Humarap ako sa mga tao. Kung may natitira pa kayong dangal, ipaglaban nyo ang sarili nyo. Umugang ang hilt ng espada ko. Nakita ko ang galit na namumuo sa mga mata nila. Bawiin nyo ang ninakaw nila sa inyo. Sabay-sabay na sumugod ang mga tauhan ni Chon In-ho. Sumugod din ako. Ganito talaga ang mundo ngayon. Kumislap ang puting liwanag at sumigaw ang mga kalaban. At doon, may sumigaw. Oo, Tanjina. Mga hayop kayo. Nagalit ang mga tao. Nagsimula na silang lumaban. Dito na na-realize nila lahat na sila ay pumatay na noon. Inay, Dayong, dito ka. Gawin mo yung ginawa natin sa tren. Mga mag-ina, mga kaibigan, lahat lumaban. Put anjay na. Kahit ang dayuhang lalaki ay nakipaglaban. Pero hindi sapat ang lakas nila. Marami ang tauhan ni Chon In-ho at malalakas sila dahil sa coins na nakuha nila sa pagpatay. Kung wala ako, siguro natalo sila. Sukakek. Lilipat lang ako, putol na agad ang braso o binti ng umaatake. Pakiramdam ko pinuputol lang ako ng kahoy. Napaupo na lang sila sa sakit at takot. Maawa kayo. Sa sandaling iyon, may unang humakbang palapit sa mga sugatan at tinapos ang buhay nila. Akin na to. Natugunan na ang lahat ng kondisyon para mag-evolve ang attribute na crouching figure. Namumukadkad na ang attribute ni Jong Hee-won. Isang maningning na liwanag ang lumabas mula sa katawan niya. Tumango ako. Oras na. Ang attribute ni Jong Hee-won ay naging Judge of Destruction, Hero. Ang tagapaghukom na wawasak sa kasamaan. Ang pinakamalakas sa 3 uri ng Judge attributes. Malaki ang naging ambag mo sa pag-evolve niya. Mula ngayon, hindi magdadalawang isip si Jong Hee-won na maging sandata mo. Magpahinga ka na. Mapatla at asol ang mga mata ni Hee-won habang nagsasalita. Sa akin na ang mga to. Na-activate na ang eksklusibong skill ni Jong Hee-won, Judgment Time. Pinayagan ng mga absolute good constellations ang paggamit nito. Gumana na ang Judgment Time. Pumuti ang buong paligid dahil sa aura niya. Mabilis at malinaw ang galaw niya parang tunay na eskrimador. Sa bawat hampas niya, dugo ang tumatalsik. Kuwaak, parang isang madugong paglilinis ang nangyari. Siyempre, lumalaban din sina Yoo Sang-go, Lee Hyun-sung, at Lee Hee-lyong para protektahan ng isa't isa. Pero walang kasing lakas at bilis si Jong Hee-won ngayon. Para siyang ipinanganak para pumatay. Kung putulin ko ang braso, siya naman ang tatapos sa puso nila. Kung putulin ko ang binti, siya naman ang paputol sa leeg. Wala siyang iniiwan. Walang pag-aalinlangan, parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Puno ng dugo ang buong lugar. Si Chon In-ho na lang ang natira, pero bagbog na rin siya ng mga taong inapi niya. Tiningnan ako ni Jong Hee-won at tumango ako. Ho, ikaw ang may gawa nito. Hindi pa rin tumitigil sa pagsasalita. Lumapit si Hee-won sa likuran niya at, struck, hinati niya ito mula ulo hanggang paa. Labis na natuwa ang lahat ng konstelasyon sa channel. Sa wakas, tumahimik ang lahat. Tapos na ang laban. Pero parang hindi pa rin makapaniwala ang lahat. Yung mga panahong kumakain tayo, nagtatawanan, at payapa, parang panaginip lang pala lahat. Gagaw talaga ang mundong ito. Umiiyak si Yoo Sang-go. Pumikit si Lee Hee-lyong. Kumakagat sa labi hanggang dumyugo si Lee Hyun-sung. At si Jong Hee-won, pagod na nakaupo sa gitna ng dugo. Oo, ganito ang katotohanan. Magsisimula na ang settlement para mabuhay. Tunog ng pagbagsak ang narinig. Ang may coins, buhay. Ang wala, patay. At walang may magawang iligtas ang iba. Humarap ako sa mga tao. Gumising na kayo, lahat. Tumingin ako sa itaas pero walang makitang langit. Tinitigan ko ito ng matagal parang lumalaban sa tadhana.
Walang narinig na boses mula sa mga konstelasyon ngayon. Nagsimula pa lang ang lahat. Habang iniisip ng lahat ang nangyari, ako. Iniisip ko na ang susunod na hakbang. Kalmado lang ang isip ko habang binubuksan ang mga pahina ng kwento sa isip ko. Nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko sa Gumho Station. Ang susunod na destinasyon ay ang Chamuro. Kabanata 25, Episode 6 Judgment Time. Kinaumagahan, may ilang pagbabago sa Gumho Station. Una sa lahat, nawala si Han Mei-Yango. Nagtago siya nung nagsimula ang gulo at pagkatapos ng laban ay wala na siya. Hindi ko alam kung nagtatago lang ba siya sa kung saan o lumipat na sa ibang istasyon. Huwag na natin silang intindihin. Hindi ko talaga gusto ang ugali niya simula pa lang. At saka, hindi lang siya ang nawala. Tama si Jung Hee-won. Matapos ang nangyari kagabi, halos maubos ang tao sa istasyon. Hindi sa kakaunti ang nakaligtas, sa katunayan, mas marami pa nga ang buhay kumpara sa original na kwento. Pero karamihan sa kanila ay umalis kagabi agad. Siguro ay may kanya-kanya silang dahilan. Magiging okay kaya sila? Tanong ni Yoo Sang-ga habang tinitingnan ng mga natira. Kami ni na Yoo Sang-ga, Lee Hyun-sung, Lee Hil-young at Jung Hee-won. Bukod sa aming 5, 4 o 5 na lang din ang natira dito. Unang nagsalita si Jung Hee-won. Oy, sasama ba kayo sa amin? Dahil sa simpleng tanong na iyon, nagbulungan sila. Ang nagsalita ay isang babaeng may kasamang bata. Magkakahiwalay na lang kami. May kaunting coins pa naman kami. Totoong hanga ako na nakaraos sila sa gulo. Kung ganyan katatag ang loob nila, baka makaraos nga sila ng hindi sama-sama sa amin. Tumango si Jung Hee-won. Sige, ingat kayo. Nang tumalikod si Hee-won, halatang nakahinga sila ng maluwag. Hindi na nakakagulat ang reaksyon nila. Sa totoo lang, nakakatakot ang nangyari kagabi. Maiintindihan ko naman. Yung isang tao ay ayaw magbigay, tapos yung isa naman ay walang awang pumapatay. Kahit may dahilan, para sa kanila, baka hindi rin magkaiba si Hee-won sa mga gangster na yon. Tinapak ko si Lee Hyun-sung na nakatulala sa tabi ko. Lee Hyun-sung SSI? Ah, opo. Gulat na gulat siya nang lingunin ako. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Siguro iniisip niya kung talaga bang si Hee-won yung babaeng naging halimaw kagabi at pumatay ng lahat. Handa na ba ang mga gamit? Opo, medyo magulo lang pero kumpleto na. May mga bote para sa tubig, damit pampainit at mga emergency supplies. Totoong swerte may kasama kaming sundalo. Sapat na yan. Wala na akong kailangan pa. Sana ko nang sasabihin pero may naalala ako bigla. Ah, pwede bang maghanap ka ng mga portable batteries o charger? Charger? Para saan? Natural lang magtaka siya. Wala namang signal o kuryente kaya walang silbi ang cellphone. Sumagot na lang ako ng maikli. May paggagamitan ako. Nagsimulang halukayin ni Hyun-sung ang mga naiwan ng Choldo Group. Tumulong na rin sina Hil-young at Yoo Sang-ga. Tumingin sa akin si Jung Hee-won. Aalis na ba tayo? Tara na. Parang natural lang sa kanya na sabay kaming aalis. Ganito talaga si Jung Hee-won. At sa paningin ko, swerte kami nakasama siya. Ang Judge of Destruction ay isang klase ng manlalaban na kahit si Yoo Jong-hyuk ay rain respeto. Ang dami kong tanong sa'yo. Mamaya na. Hay nako, ang higpit mo talaga. Inuntog niya ako ng mahina at tumawa. Nakatanggap ka ng 1,500 coins mula kay Jung Hee-won. Hala, bakit? Hati-yan lang to. Nahihiya kasi ako na ako lang ang kumain at kumita. Ibahagi mo sa iba. Naintindihan ko. Si Hee-won kasi ang pumatay sa karamihan kaya sa kanya napunta ang malaking porsyento ng coins. Pero, kinabahan ako ng kaunti. Hindi mo na kailangan ibigay to. Hindi niya alam na mas marami pa ang coins ko kaysa sa kanya. Alam mo naman hindi ako ganon klaseng tao, Dokya SSI. Ilang beses pa niya ako tinapak sa braso bago kinuha ang bag at naglakad papunta sa tunnel. Ayusin mo na dyan. Mauuna na ako at titingnan ko ang daan. Huwag kang lumayo masyado. Delikado mag-isa. Kumaway lang siya bilang sagot. Gusto ng konstelasyong demon like Judge of Fire ang samahan niyo. Ang konstelasyong Abyssal Black Flame Dragon ay nakangisi. Tinitigan ko ang mga mensahe sa hangin at nagsalita ng mahina. Ang dami mong kinita kahapon ah. Ang sarap siguro. Walang sumagot. Huwag ka nang magkunwari. Alam kong nanunood ka. Ah, hahaha, nahuli mo ako? Doon narinig ang boses ni Biyong. Magkano ang nakuha mo? Ewan ko ba? Hayes. Tinitigan ko lang siya sa isip. Hay nako. Sige na nga. Hindi ko talaga mapigilan ka eh. Eto na. Nagbigay si Doka Ebi Biyong ng 4,500 coins. Akala ko ba? Ang dami talagang tinatago na to. Yung ibang konstelasyon, direkta sa'yo nagpapadala eh. Hindi ko alam bakit. Ibibigay ko sa'yo mamaya. Ah, may mga mensahe rin pala. Biglang may lumabas na mga notification.
Nasiyahan ng konstelasyong Prisoner of the Golden Headband sa iyong laban. Kumbinsido na ang konstelasyong Demon like Judge of Fire sa iyong hatol. Natutuwa ang konstelasyong Secretive Plotter sa iyong plano. Kaya pala wala akong masyadong narinig kahapon. Sayang at akala ko wala silang naintindihan. Coins, 23,050C. Malaki ang nai-invest ko noon sa stats pero ngayon naging mayaman na naman ako. Oras na para palakasin ang sarili ko. Hindi ko kasi ma-open ang status window kaya kailangan ko tandaan ang levels ko. Una, stamina ang pinaka-importante. 1,200 coins ang ininvest sa stamina. Stamina LV. 12 gitling mas mahigit stamina LV. 15. Tumaas ng husto ang tibay ng iyong katawan. Wala akong ibang special attack kaya kailangan ko palakasin ang lakas ng katawan. 1,600 coins ang ininvest sa strength. Strength LV. 11 gitling mas mahigit strength LV. 15. Mas malakas na ang puwersang nagmumula sa iyong mga kalamnan. Sa agility naman, sapat na kung makakaiwas lang ako. 400 coins ang ininvest sa agility. Agility LV. 10 gitling mas mahigit agility LV. 11. Mas mabilis ka nang gumalaw ngayon. At dahil kailangan ko ng magic power para sa Blade of Faith at ibang skills, dapat lagpas level 10 ito. 1,200 coins ang ininvest sa magic power. Magic power LV. 6 gitling mas mahigit magic power LV. 10. May misteryosong enerhiya na nananahan sa iyong kaluluwa. Pwede pa sana akong magdagdag pero sinadya kong tumigil. Pagdating ko kasi sa Changmuro, may malaki akong paggagamitan ng pera. Sa kabuuan, gumastos ako ng 4,400 coins. Madaling gamitin pero mahirap kitain. Sana naging healthy na lang ako noon para hindi ko kailangang gumastos ng ganito karami. By the way, ang galing mo talaga. 2 senaryo na ang recommended. Malapit na akong ma-upgrade ang channel ko. Mabuti naman. Dahil wala akong sponsor na tulad ng iba, kailangan ko talagang mag-ipon. At dahil maliit pa ang channel ni Biyong, hindi pa ganun kalaki ang kita. Kailangan pa naming umangat. Pagdating namin sa Changmuro, doon magsisimula ang tunay na kita. Kung handa na kayo, aalis na tayo. Wala na ba kayong kulang? Nagtipon ng mga kasama ko at tumango. Makikita sa mukha nila na iba na ang ihip ng hangin simula kagabi. Sa wakas, nagsimula na ang paglalakbay papuntang Changmuro. Nang makatawid kami sa kalahati ng riles, may lumabas na mensahe. Na-activate na ang ikalawang main scenario, dagdag main scenario #1 pagtatagpo, kategorya, main. Kahirapan, Kondisyon, tumawid sa tunnel at makipagtagpo sa mga survivors sa unang main base. Time limit, wala. Gantimpala, 500 coins. Parusa, dagdag. Na-realize ko na, simula na talaga. Iba ito sa una, may main base na ngayon. Main base, nasaan yun? Tanong ni Jung Hee-won. Hindi ko pa sana sasagutin pero may sumagot agad ang sistema. Ang susunod na main base ay ang Changmuro. Changmuro? 3 istasyon na lang pala. Ganoon naman talaga dapat kalayo. KRR. Lumabas ang mga ground rats. Nasa 30 sila. Nanigas sandali si Hee-won. Dito tayo dadaan. Sumulong si Lee Hyun-sung. Ako nasa unahan. Dahil sa suporta ng sponsor niya, umabot na sa 37 ang overall stats niya. Mas maliit ang coins niya kaysa sa akin pero mabilis siya humabol. Ito ang bentahe ng may magandang base stats. Sana pala nag-ehersisyo ako noon. Ako naman sa likod, Mababa pa ang stats ni Lee Hee-lyong pero mas sanay na siya gamitin ang diverse communication para kontrolin ang paligid. Hayaan niyo ako. Gumawa si Yoo Sang-gun ng sinulid gamit ang magic power para hadlangan ang galaw ng mga daga. Mababa ang attack power niya pero halos kapantay na niya si Jung Hee-won sa tibay. Quadject, ang dami lang naman talaga At syempre, nandyan si Jung Hee-won. Kahit mas mababa ang stats niya kaysa kay Hyun-sung, sobrang lamang niya sa skills. May judgment time, siya. Basta't masama ang kalaban ayon sa Absolute Good Constellations, walang sino man ang makakapantay sa kanya. Sa ilang saglit lang, lahat sila ay nakahiga na. Napahinga si Lee Hyun-sung habang pinapahira ng pawis. Sapat na siguro to. Sa totoo lang, hindi dapat ganito kadalito. Kahit simple lang ang galaw ng mga ground rats, mahirap pa ring labanan ng 30 nito ng sabay-sabay. Kung wala ako at wala silang mga skills, hindi nila ito magagawa. Lumakas talaga sila ng husto. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa may sumikat na liwanag sa unahan. Yeoksu Station. Pero, bakit parang walang tao? Hindi yun. Puno ng katawan sa Yeoksu Station. May mga ground rats at may mga tao. Base sa mga sugat, hindi halimaw ang pumatay sa karamihan kundi si Yoo Jong-hyuk.
Ituloy lang natin. 2 istasyon na lang. Nagpatuloy kami. Mula Yakso hanggang Dongdae, wala pang 1 kilometro ang layo niyan. Pagdating namin sa entrance ng Dongdae Station, sinalubong ulit kami ng mga halimaw pero madali namin silang natalo. 2 kilometro lang ang nilakad namin pero parang ang bigat na dahil sa sunod-sunod na laban. Magpahinga muna tayo dito. Hez. 1 istasyon na lang. Doon na lang tayo magpahinga ng tuluyan. Hindi nyo alam kung safe ba doon pagdating natin. Tumahimik sila sa sinabi ko. Totoo naman, hindi lang halimaw ang kalaban sa mundong ito. Tiningnan ko ang paligid. Mukhang nagmadaling umalis ang mga tao dito. Baka may maiwan pang pagkain o gamit. Oo nga, nang banggitin ko ang gamit, nagtaas ng kamay si Yu Sango. Nagkatinginan sila ni Jung Hiwon. Walang nagsalita pero sabay silang tumango. Napansin ko yon at tinanong ako ni Hiwon. Ano, gusto mo malaman? Namutla si Yu Sango. Hiwon SSI? Oh, joke lang. Siyempre hindi ko sasabihin kahit kanino. Secret ng mga babae. Siyempre alam ko naman kung para saan. Hindi naman tumitigil ang biology kahit natapos na ang mundo. Nagsalita din si Lee Hyun Sung. Sige po. Pupunta ako sa CR. Nagulat ako pero tama siya, bakit hindi gamitin ang facilities habang nandito? Ito ang ganda ng subway system. Sama po ako, si Lee Hee-lyung. Sabay silang naglakad. Nakakatuwa silang tingnan, parang magkapatid na may malaking agwat sa edad. Tumingin sa akin si Yu Sango. Mag-isa ka lang ba dito Dokya SSI? Pupunta lang ako saglit sa taas. Delikado doon may poisonous fog, okay ka lang ba? Saglit lang naman. Nanliit ang mata ni Jung Hiwon. May tinatago ka yata. Kakain ka ba ng masarap mag-isa ha? Tiningnan ko siya saglit at ngumiti. Secret ng lalaki. Maya-maya, nakatayo na ako sa harap ng exit 6 ng Dongdae Station. Base sa impormasyon, nandito nga ang hinahanap ko. Na-expose ka sa poisonous fog. Ramdam ko ang epekto dahil wala akong item na panlaban dito ngayon. Kailangan kong bilisan. Hinahabol ang hininga, tumakbo ako paakyat ng escalator. At doon, nakita ko ang isang rebulto na kumikinang sa kulay tanso. Isang konstelasyon na nakasuot ng stromat ay puno ng pag-asa sa iyong gagawin. Ang rebulto ay anyo ng isang monghe noong panahon ng Joseon. Hawak nito ang isang kawayan at may kakaibang dignidad ang dating. Binasa ko ang nakasulat sa ilalim. Sa Myeongdang. Okay, nandito nga. Wala pang tao dito. Nakipagkamay ako sa sarili ko at tumingin sa rebulto. Natutuwa ang konstelasyon na nakasuot ng stromat sa iyong kilos. Nagbigay ng 100 coins. Hindi ako nagpatumpik-tumpik pa. Ginamitan ko ng White Pure Star Energy ang kamay ko at View. Malakas kong hinampas ang rebulto ni Samyongdang. Naguguluhan ng konstelasyon na nakasuot ng stromat. Nagulat ang konstelasyon na nakasuot ng stromat sa iyong ginawa. Kabanata 26. Episode 6 Oras ng Paghuhukom. Makalipas ang ilang minuto, muli akong pumasok sa estasyon ng Dongdae at kumain ng isang daga sa ilalim ng lupa. Ginawa ko ito upang pagalingin ang balat kong nahawahan ng makamandag na hamog. Medyo natagalon, ngunit ang kontaminasyon ay maaaring lunasan sa pamamagitan ng pagkain ng karne ng mga nilalang na nakatira sa ilalim ng lupa. Hoy, baliw ka ba? Ano ang ginawa mo kanina? Kumakain pa lang ako nang marinig ko ang boses ni Biyong na galit na pinapagalitan ako. Tumahimik ka. Hindi ito simpleng bagay na pwede mong baliwalain lang. Winasak mo ang idolo ng isang konstelasyon. Gusto mo bang bumagsak ang channel ko? Kapag nagsalita na ang kalbong general ng katarungan. Ang idolo ng isang konstelasyon. Bawat mundo ay may kani-kanyang konstelasyon, pati na rin ang South Korea. Sa pamamagitan ng sinabi ni Biyong, ito pala ay ang kalbong general ng katarungan. Isa siyang dakilang tao sa South Korea, pero, sa totoo lang, hindi naman ako ang tipo ng tao na nagsasabi ng ganyan. Isang konstelasyon na nakasuot ng banig ay nagngangalit sa iyong kahalayan. Ang konstelasyong bilanggong may gintong putong ay tumatawa. May pagkakaiba man ang antas ng bawat idolo, lahat ng ito ay may nakabaong kapangyarihan ng isang konstelasyon. Kung malis ko ng tama ang selyo sa loob ng idolo, makakakuha ako ng kaunting kapangyarihan, tulad ng gamit o kakayahan na ginamit ng konstelasyon noong nabubuhay pa sila. Gayunpaman, ang pagtanggal ng selyo ay nangangailangan ng mahabang panahon at hindi ako sigurado kung makukuha ko ba talaga ang kakayahang gusto ko. Tiningnan ko ang ways of survival sa aking smartphone. Pero kung nakasilito sa rebeltong tanso ni Samyongdang, paano mo nakuha ang kakayahan? May kasabihan nga, kapag nakakita ng Buddha, patayin ng Buddha. Ano, huwag mong sabihin. Sinusubukan ko lang naman, pero totoo ito. Hindi lang basta pagsamba ang gamit ng mga rebulto. Hoy,
Tanjino mo, mag-ingat ka sa pananalita. Baka isumpa ka ng konstelasyon. Sa huling lagusan papasok ng Changmuro, talagang kailangan ng kakayahan ni Samyongdang. At ang pinakasiguradong paraan para makuha ito ay ang wasakin ng idolo. Siyempre, pwede naman akong bumili ng katulad nito sa Doka Ebi Bag, pero mas mainam pa ring makatipid ako ng barya. Kaya naayos mo na ba ng maayos ang lihim ng lalaki? Mabilis kong pinatay ang screen ng cellphone. Nakatipo na pala ang mga kasama ko, kasama na si Jong Hiwon. Oo, at mayroon din akong para sa inyo. Inilabas ko ang mga nakuha ko mula sa idolo. Sa kabutihang palad, ang idolo ni Samyongdang ay naglalaman ng mga gamit at kakayahan. Mga kwintas ni Samyongdang, banig ni Samyongdang. Mga basahan at lumang kwintas. Makikita sa mga mata ng lahat na may mga katanungan sila. Alam ko kung ano ang iniisip nila. Pero alam ko rin ito. Sa mundong ito, mas madalas na ang luma ay mas maganda. Mukhang magagandang gamit ito, dahil mga alaala sila ng isang dakilang tao. Dakilang tao? Kilala mo ba si Samyongdang? Isang konstelasyon na nakasuot ng banig ay natigilan sa iyong ginawa. Tinanong ito ni Jong Hiwon na parang walang ideya. Sino yun? Isang konstelasyon na nakasuot ng banig ay nagnanais magpakita sa harap ng karakter na Jong Hiwon. Alam ko, sa kabutihang palad, may nakakaalam. Siyempre, si Yusanga yun. Naalala ko nung nag-aaral ako ng kasaysayan ng Korea. Hindi ba't isa siyang monghe mula sa dinastiyang Joseon? Oo, tama ka. Noong nahihirapan ng hukbong Koreanong ipagtanggol ang bansa laban sa mga Hapon. Nakipaglaban siya sa labanan ng Nowonpyong at Wakwandong. Gaya ng inaasahan kay Yusanga. Nag-aral din naman ako ng kasaysayan pero hindi ko alam ang mga detalyeng iyon. Isang konstelasyon na nakasuot ng banig ay naantig sa karakter na Yuosanga. Tumango ako at nagsabi, sa madaling salita, nasa loob ng mga gamit na ito ang kanyang lakas. Totoo ba? Wow, totoo nga. Nagulat sina Jong Hiwon at Lee Hyun-sung nang makita nila ang impormasyon ng mga gamit. Pero paanong nalaman ni Dokye SSI na kukunin ito? Basta. Nagdasal lang ako sa harap ng rebulto ni Samyongdang tapos. Bigla na lang silang nahulog mula sa langit. Hindi naman sa naniniwala ako. Alam kong katawa-tawa pakinggan, pero may dahilan kung bakit sinasabi ng mga tao ang mga ganitong bagay. Nagkunwari ako seryoso habang tinitignan sila. Sa tingin ko, ipinadala ito ni Samyongdang para sa South Korea. Puno ng kahulugan ang mga nila. Hindi ko na sila pinansin at nagpatuloy lang sa pagsasalita. Hindi naman ako humihingi na maniwala sila agad. Baka iniwan niya ang mga gamit na ito para iligtas ang bansa tulad nung panahon ng pananakop ng mga Hapon. Sa ngayon kasi, magulo na rin naman ang South Korea. Isang konstelasyon na nakasuot ng banig ay naantig sa iyong sinabi. Sa panahon ng kaguluhan, laging yumayabong ang mga manloloko. Sa kakaibang mundong ito, wala nang nakakagulat. Baka isa si Samyongdang sa mga konstelasyon. Di ba? Nakakagulat, si Yusanga ang unang naniwala. Baka ayaw lang niyang mapahiya ko. Ang nakakatawa, nang pumayag si Yusanga, agad ding naniwala si Lee Hyun-sung. Tama nga naman, si Samyongdang. Lumaki si Lee Hyun-sung na puno ng pagmamahal sa bayan at parang naalala niya ang prinsipyo ng paglilingkod sa militar. Naging interesado rin si Lee Hee-lyong. Si Jong Hiwon lang ang nakatingin sa akin na parang nagsasabi ng kalokohan. Isang konstelasyon na nakasuot ng banig ay nagustuhan ng iyong pagiging prangka. Pinatawad ng konstelasyong kalbong general ng katarungan ang iyong mga kasalanan. Tumingin si Biyong sa langit na parang nagtatanong okay lang ba ito? Bago na panganga na lang. Ang kapangyarihan ng isang konstelasyon ay direktang nakadepende sa kanilang kasikatan. Kaya naman gustong-gusto ng mga konstelasyon kapag ikinukwento at pinaparangalan sila ng ganito. Sino bang konstelasyon ang ayaw na pinupuri? Ibibigay ko ang mga kwintas ni Samyongdang kay Yusanga dahil ikaw ang nakakakilala ng maayos sa kanya. Totoo ba? Pwede ko bang tanggapin ito? Sa tingin ko, matutuwa si Samyongdang kung ikaw ang gagamit nito. Sa totoo lang, hindi gaanong mataas ang kalidad ng mga kwintas ni Samyongdang kumpara sa gamit ng mismong sponsor. Dahil hindi ito star relic ng isang sponsor, baka dahil din ito sa hindi gaanong kilala si Samyongdang sa buong mundo. Class B item pa rin naman ito, kaya may kakayahan itong magpalakas ng mahika at mapabilis ang pagbawi nito. Tiningnan ni Jong Hiwon si Yusanga na parang naiinggit at nagsabi. Ang daming alam ni Yusanga. Ako kasi hindi masyadong magaling sa school kaya hindi ko kilala si Samyongdang. Iyon naman kasi. Joke lang, joke lang. Huwag kayong ganyan tumingin. Kinausap ko si Jong Hiwon na medyo nagtatampo na. Mayroon din ako para kay Jong Hiwon SSI. Para sa akin, yung banig ba yun? Oo, ayoko. Kahit gaano pa kailangan, ayokong magsuot ng ganyan.
Subukan mo lang. Hindi ka magsisisi. Nag-alinlangan sandali si Jong Hee-won bago isinuot ang banig. Gusto sana niyang magmukhang astig pero ang itsura niya ay parang pulubi. Isang konstelasyong mahilig sa samahan ay kinokondena ang iyong ginawa. Isang konstelasyong pumupuri sa pagkakaibigan ay nagustuhan ang iyong ginawa. Iba sana kung ang lumabas ay ang tungkod at tsinelas ni Sam Yongdang pero yung dalawang gamit na nakuha ko ay hindi naman kailangan sa ngayon. Tiningnan ni Jong Hee-won ang refleksyon niya sa pinto ng tren at medyo nalito ang itsura niya. Mahirap ipaliwanag pero, bigla ko lang naramdaman na kaya kong gamitin ang kapangyarihan ng katarungan. Ang banig ni Sam Yongdang ay gamit na nagpapalakas sa katarungan at determinasyon ng mananakip. Hindi ko ito kailangan pero napakagandang gamit para kay Jong Hee-won. Sabi mo si Sam Yongdang? Bigla tuloy ako na konsensya. Dapat pala nag-aral akong mabuti. Masaya ang konstelasyong kalbong general ng katarungan sa nangyayari. 100 coins ang naibigay bilang tulong. Biro ko lang, sige, magdasal tayo ng sabay-sabay. Biro ko lang sana, pero seryosong-seryoso namang nanalangin si Jong Hee-won. Nahawahan din si Jong Hee-won ng makamandag na hamog kaya habang kumakain ng daga sa ilalim ng lupa, nagtanong siya. Pero sino kaya ang Sam-ire doon? Hindi naman siguro si Dokya SSI? Panipi-panipi. Dokya SSI? Maghanda na kayo. Malapit na tayo sa Chamuro. Tiningnan ko ang madilim na lagusan. 20 minuto na ang nakalipas mula nang gamitin ni Lee Hee-lyung ang diverse communication para makausad sila ng ligtas. Kung aalalahanan na 1 kilometro lang ang layo mula Dongdae hanggang Chongmuro, oras na para lumitaw yun. May dumating na bagong sub-scenario. Tama nga ako, pagkasabi ko pa lang ay biglang. Lahat, tumabi kayo. Sub-scenario welcome prison. Kategorya, sub. Kahirapan, di alternasyon F. Kondisyon para matapos, tumakas mula sa welcome prison bago matapos ang oras. Limitasyon sa oras, 1 oras. Gantimpala, 300 coins. Parusa, dagdag. Nagsimula na ang sub-scenario welcome prison. Malamang ay nahirapan din ng sobra si Yoo Jong-hyuk dito. Isa ito sa pinakamapanganib na bitag para sa isang regressor. Tinanong ni Yoo Sang-go, welcome prison? Ano yan? Malalaman din naman niya agad. Darating na yan. Lahat, panataguhin niyo ang inyong isipan. Hindi pa man natatapos ang sasabihin ko, nilamon na kami ng manipis na usok. Agad na hinaranggan ng hamog ang paningin namin sa loob ng lagusan. Hindi na makita ang mga kasamahan ko sa tabi-tabi. Paglingon ko sa paligid, puro baluktot na tanawin na lang ang nakikita, parang nahihibang. Aray, sama-sama ang pakiramdam ko. Sumigaw si Jong Hee-won. Baka iba ang nakikita niya kumpara sa akin. Dokya, ang boses na ayaw kong marinig. Ang boses na matagal ko nang nakalimutan ay narinig ko sa gitna ng kakaibang tanawin. Kung ganito ang nararamdaman ko, mas malala siguro ang nararanasan ng iba. Kakaiba ang pakiramdam. Dokya SSI. Nandyan ka ba? Dokya SSI. Dokya SSI. Sa baluktot na paningin, unti-unting humihina ang mga boses ng aking mga kasama. Welcome prison. Isang lugar na nagtutulak sa tao sa kabaliwan sa pamamagitan ng paghimasok sa kanilang mga trauma. Dokya, wala kang nakita. Naintindihan mo? Nawala ang tanawin at lumitaw ang mukha ng isang tao. Mapait akong ngumiti habang nakatitig sa kawalan. Gusto kong itanggi ang realidad. Ang eksklusibong kakayahan, fourth wall, ay isinaaktibo. Dahil sa epekto ng kakayahan, naging immune ka sa welcome prison. Nang kumalma ang isip ko, nawala ang hindi magandang pakiramdam. Hinahangaan ng konstelasyong secretive plotter ang iyong katatagan. 100 coins ang naibigay bilang tulong. Nanghihinayang ang mga mausisang konstelasyon dahil hindi nila matingnan ang iyong mga alaala. Habang humihina ang epekto ng welcome prison, nakaramdam ako ng pag-aalala. Lahat, kumalma kayo at huminga ng malalim. Ang mga nakukulungan sa welcome prison ay nawawala sa sarili at nagiging marahas. Kaya ang pinakamapanganib na kalaban dito ay ang sarili mong mga kasama. Baka kaya laging nag-iisa si Yoo Jong-hyuk ay dahil takot siya sa ganitong pangyayari. Sundalo Lee Hyun-sung. Mali ba ang narinig mo? Mali po ako. Patawad po inay. Ikaw talagang asong gagwa. Huli na ang lahat. Narinig ko na ang mga sigaw ng mga taong nawawala sa sarili. Pero hindi lahat. Dokya SSI. Sa sandaling iyon, lumitaw si Yoo Sang-go mula sa hamog. Kumikinang ng maliwanag ang mga kwintas ni Sam Yongdang sa kanyang palso. Sa kabutihang palad, gumana ito. Lumapit ako kay Yoo Sang-go at nagsabi, takpan mo ang paligid. From now on, wawasakin ko ang lugar na ito. Tumango si Yoo Sang-go na mukhang kinakabahan. Ang eksklusibong kakayahan Destroy Evil LV. Isa, ay isinaaktibo, Destroy Evil. Isang antas ito mas mataas kaysa sa Repel Evil na mabibili lang ng barya.
Ito ang kakayahang nakuha ko matapos wasakin ang rebulto ni Samyongdang. Kabanata 27, Episode 7 Landlord. Sinundan namin si Lee Ji-hai at pumasok sa Chongmuro. Nakita ni Yosanga ang sirang screen door ng platform at sinabi, "Magulo ang kapaligiran." Nang umakyat sila mula sa riles ng linya 3, nakita nila ang ilang taong nakaupo. Nakapasok ka na sa Chongmuro. Ang ikatlong senaryo ay kasalukuyang nagaganap. Aktibo ang channel #8761. Aktibo ang channel #3642. Mula sa Chongmuro, lumaki ang sukat ng senaryo at dumami ang Dokaebi channels. Mula ngayon, mahihirapan ng inosenteng biyong. Nakita kami ng ilang nasa katanghaliang gulang at kinawayan kami. Oh, munting samurai. Nagdala ka ng bagong tao? Oo, isang samurai. Sa tingin ko, matatawag si Lee Ji-hai na ganoon kung hindi lang kilala ang sponsor sa likod niya. Maaga o huli, mapaparusahan sila. Sumimangot si Lee Ji-hai sa mga nasa katanghaliang gulang. Lasing na naman kayo, hahahat. Ano pa ang gagawin kundi uminom kung ganito na ang mundo? Ang mga nasa katanghaliang gulang ay tila relax, hindi tulad ng mga nakakaranas ng sakuna. Natural lang iyon dahil suot nila ang uniforme ng mga sundalo. Ibang-iba talaga sa Gumho Station. Ngayon ang totoong simula. Pero dumaan ba sa tunnel ang mga kaibigan mo? Ang galing. Hindi ba sila maraming barya? Nagluluwad ng libreng toll na ad. Pagkatapos ay bumaling ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang kay Yusango. Binibini dyan, ano ang pangalan mo? Gusto mo bang umarkila ng kwarto sa murang halaga? Kwarto? Haha, hindi mo pa alam ang sistema dito? Dito. Pinuto ni Lee Ji-hai ang sinasabi ng nasa katanghaliang gulang. Mga Jushi, huwag ninyong subukang lokohin ang mga bagong dating. Uho, malalaman din nila. Ito ang ginagawa ng lahat para mabuhay. Kung ayaw ninyong masugatan, umalis na kayo. Namutla ang nasa katanghaliang gulang sa sinabi ni Lee Ji-hai. Ito, ang mga bata ay may natutunang masamang makain. Hoy, kang SSI. Tama na. Tumalikod ang mga nasa katanghaliang gulang. Nawala sila sa transit line 4 at ibinalik ni Lee Ji-hai ang kanyang espada. Dinala ko kayo dito kaya mag-ingat na kayo mula ngayon. Hindi ako babysitter. Ang batang ito ay nagsasalita ng walang pakialam. Tumingin ako sa paligid. Chongmuro. Ito ang entablado ng ikatlong senaryo kung saan ganap na magkaiba ang mga patakaran. Shit. Papatayin kita kung lalapit ka. Isang lalaki ang nasa gitna ng platform para sa subway line 3, pamakawin ng kutsilyo at nagbabanta sa mga tao. Nagluluwad ng libreng toll na ad. Sa paanan nito ay isang baldosa na may sukat na isang payong na naglalabas ng berdeng ilaw na umaabot sa hangin. Tanong ni Yusango, bakit niya ginagawa yon? Hindi ko alam. Nahulaan ko, ngunit hindi na kailangang takutin siya ngayon. Maraming tao ang nakaupo na may hawak na kutsilyo sa subway line 3. Hindi tulad ng mga naunang nasa katanghaliang gulang, ang kanilang mga mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Tiningnan ko sila at tinanong si Lee Ji-hai. Nandito ba si Yoo Jong-hyuk? Si Lee Ji-hai, na malapit nang umalis, ay lumingon kay Yoo Jong-hyuk. May pagbabantay sa kanyang mga mata. Sino ka? Sinira na ni Yoo Jong-hyuk ang batang ito. Well, naiintindihan ko. Mahirap makahanap ng konstelasyon sa antas ng Maritime War God kahit nahanapin niya ang buong South Korea. Kung ako si Yoo Jong-hyuk, nahanap ko na siya kaagad pagdating sa Chongmuro. Ako ay kasama ni Yoo Jong-hyuk na nabuhay. Kasama? Paano nangyari yon? Tinitigan ako ni Lee Ji-hai nang may hinala. Nagkibit balikat ako ng walang kahihiyan. Maiintindihan ng taong iyon kung sasabihin mo sa kanya. Nasaan na si Yoo Jong-hyuk ngayon? Wala si Master dito ngayon. Talaga, mahirap ito. May kailangan akong sabihin. Nag-iba ang ekspresyon ni Lee Ji-hai habang tinitigan ako ng parang pagtataksil. Alam ko kung ano ang iniisip niya kay Yoo Jong-hyuk. Bukod pa rito, master na siya, mahihirapan akong makuha siya sa ganitong paraan. Tinawag ni Lee Ji-hai ang isang batang lalaki na nakaupo sa sulok. Hoy, Jan. Oo. Bantayan mo ang mga taong ito dito. Hahanapin ko si Master. Ang batang lalaki ay tumingin sa amin ng may pagtataka. Sino sila? Hindi ko alam. Mga kaibigan ni Master. Sa sinabi ni Lee Ji-hai, lumaki ang mga mata ng mga tao sa platform. Tiningnan nila kami ng may pagkamangha at pagpipitagan. Mga kaibigan ni Yoo Jong-hyuk SSI. Tumakbo papalapit sa amin ang batang lalaki at sumigaw. Isang batang lalaki na halos kasing edad ni Lee Ji-hai. Tunay ba kayong mga kaibigan ni Yoo Jong-hyuk SSI? Hindi ako makapagsinungaling nang makita ko ang malinaw na mga mata ng bata. Hindi bababasa kung ako ay isang ordinaryong tao. Siya ay isang mabuting kaibigan.
Kamakailan, hindi na ako tila isang ordinaryong tao. Hindi bababasa, ganito ang sitwasyon dito. Habang inaalagaan ng walang malay na si Jong Hee-won, narinig ko ang tungkol sa Chongmuro mula sa batang lalaki. Kasama ni Lee Ji-hae, ang batang lalaki na ito ay isa sa mga tagasunod ni Yoo Jong-hyuk. Kaya, sinundan namin si Yoo Jong-hyuk SSI. Nakikinig ka ba sa akin? Oo, nagluluwad ng libreng toll na ad. Siyempre, hindi ako nakikinig ng maayos. Ang kwento ng kabayanihan ni Psychopath Yoo Jong-hyuk ay hindi nakaka-interes. Ang maikling buod ay ganito. 3 araw na ang nakalipas, dumating si Yoo Jong-hyuk at iniligtas ang ilan sa inyo, kasama si Lee Ji-hae, mula sa mga halimaw. Hindi ba yon ang kwento? Sumimangot ang batang lalaki ng buod ng kanyang kwento ng ganoon lang kasimple. Oh, hindi ganoon kasimple ang kwento. Tiyak na nabighani siya kay Yoo Jong-hyuk. Bigla, isang presensya na may napakalaking lakas ang nagligtas sa kanila. Magiging kakaiba kung hindi nila siya susundan. Ngunit hindi alam ng batang lalaki. Ang batang lalaki ay nakaligtas hindi dahil mabuting tao si Yoo Jong-hyuk, kundi dahil maswerte ang batang lalaki na kasama si Lee Ji-hae. Ngayon, maaari ba akong magtanong ng ilang bagay na kinagigiliwan ko? Nagsimulang magtanong ng magalang si Lee Hyun-sung habang nakakulong ako sa aking mga iniisip. Oo, magtanong ka lang. Kumusta ang supply ng pagkain dito? Iyon, medyo nakakahiya sabihin. Ang ilang tao, kasama ako, ay umaasa kay Ji-hae. Nanguhuli si Ji-hae at pinapagluto si Yoo Jong-hyuk SSI. Hindi alam kung kailan siya gumawa ng checklist ngunit inilabas ni Lee Hyun-sung ang kanyang mga tala at nagsimulang magsulat ng kung ano. Tunay siyang isang sundalo. Kung gayon, kumusta ang inyong inuming tubig? Nagbibigay kami ng pagkain o barya sa Landlord Alliance sa itaas kapalit. Landlord Alliance. Nagluluwad ng libreng toll na ad. Umupo ako ng tuwid. Ngayon, nagiging interesante na ang kwento. Nag-aatubiling binuksan ng batang lalaki ang kanyang bibig. Sila ang mga may-ari ng lupa na namamahala sa lugar ng Chongmuro. Sinasakop nila ang mga itaas na palapag at tinatawag namin silang Landlord Alliance. Ang Landlord Alliance ng Chongmuro. Isang pangalan na lumabas sa Ways of Survival. Anong uri sila ng tao? Well, ano ba ang dapat kong sabihin? Sa totoo lang, hindi ko na kailangan magtanong. Marahil, ayon sa aking inaasahan, isa sa 2010 evils ay nasa Chongmuro ngayon. Mga may-ari lang sila. Ang sagot na ito ay sa isang banda ang tamang sagot. Sila ay mga may-ari ng lupa. Mga may-ari ng gusali na tumatanggap ng nakaperming buwis. Sa sandaling ito, binuksan ng tahimik na si Lee Hee-lyong ang kanyang bibig. Paumanhin, hang. Oo, gusto kong pumunta sa banyo. Urgent ba? Oo. Ang tiyempo ay medyo hindi inaasahan. Mas nakakalito pa dahil karaniwan ay hindi nagsasabi si Lee Hee-lyong ng ganito. Pagkatapos ay napansin ko na nakatayo si Lee Hee-lyong sa tabi ng namumulang si Yoo Sang-go. Paumanhin, pwede rin ba akong sumama? Sa sandaling iyon, ang imahe ni na Yoo Sang-go at Jong Hee-won na naghahanap ng mga sikretong pangangailangan sa Yeoksu Station ay pumasok sa aking isip. Sa tingin ko, alam ko na kung ano ang nangyayari. Ang batang iyon, si Lee Hee-lyong, mabilis na napansin ito. Narinig ng batang lalaki ang usapan at sinabi, nagluluwad ng libreng toll na ad. Kailangan mong umakyat sa ikalawang underground floor para sa banyo, ngunit hindi madaling makapasok. May nangyari ba? Oo, sa tingin ko mas mabuting makita ng direkta, aakyat ako, gusto mo bang sumama sa akin? Tara na, ako ang nagsabi niyan. Siyempre, hindi para pumunta sa banyo. Kailangan kong umakyat at suriin ang ilang bagay. Kamakailan, iba ang mga kilos ni Yoo Jong-hyuk sa ikatlong regresyon na alam ko. Kung ganoon, kailangan kong maging malinaw tungkol sa agwat. Umakyat ako sa ikatlong underground level kasama ang aking mga kaibigan, dala si Jong Hee-won na walang malay pa rin. Oh, narinig kong may mga bagong mukha. Nakarating na ba kayo para tingnan ng mga kwarto? Isang nasa katanghaliang gulang na nakatayo malapit sa escalator para sa linya 4 ang sumipol. Umiling ang batang lalaki at sumagot. Paumanhin. Paakyat na kami. Sayang. Mag-ingat ka. Kinawayan ng nasa katanghaliang gulang ang kanyang mga kamay nang walang pag-aatubili. Pinanood ni Yoo Sang-go ang nasa katanghaliang gulang na lumalayo at nagtanong. Iyon, nga pala, ano ba talaga ang kwarto? Sa tingin ko, hindi iyon ang mga kwarto na alam ko. Madali lang. Itinuro ng batang lalaki ang isang parisukat na baldosa. Ang mga baldosa ay naroroon din sa platform ng linya 3. Mga berdeng baldosa na may sukat na isang payong. Sa pagtingin sa mga detalye, may nakita akong nakasulat sa hangin sa itaas ng baldosa. Green Zone 0/1. Ang pangalan ng senaryo ay Green Zone at ang mga baldosa na ito ay tinatawag na mga kwarto.
Malapit sa baldosa, dalawang lalaki ang nag-aaway. Nag-aaway sila para sa baldosa. Si Lee Hyun-sung ang nagtanong sa pagkakataong ito. Ano yan? Bakit pinag-aawayan yan ng mga tao? Ang batang lalaki ay tila nag-aatubili. Parang ang pakikipag-usap sa amin ay magiging banta sa kanyang kaligtasan. Malalaman mo sa oras na makarating ka sa ikalawang underground floor. Habang umakyat kami sa mas mataas na palapag, mas maraming labanan sa mga kwarto. Magkaiba ang mga numero ng kwarto. May maliliit na kwarto na may label na at malalaking kwarto na may label na. Ang huling numero ay marahil ang kapasidad ng kwarto. Tumingin ako sa paligid ng maingat at nagtanong, ang ikatlong underground floor hanggang sa unang underground floor ba ay lahat ng lugar ng Landlord Association? Oo, mayroong maliliit na puwersa ngunit nakuha ng Landlord Association ang karamihan nito. Lahat ng infrastruktura ng Chongmuro ay matatagpuan sa ikalawa at unang underground floors, ngunit isang alyansa lamang ang sumaikop sa lahat nito. Hindi kumilos si Yoo Jong-hyuk. Hindi ka ba niya iniligtas? Iyon. Kapansin-pansing dumilim ang mukha ng batang lalaki sa aking tanong. Matagal na naging masungit ang batang lalaki bago halos hindi na makapagsalita. Sinabihan niya kaming tumayo sa aming sarili. Alam ko, syempre, sasabihin ni Yoo Jong-hyuk ang ganito. Marahil ay hindi sinabi ni Yoo Jong-hyuk sa kanila na sundan siya. Nabighani sila sa napakalaking puwersa na ipinakita ni Yoo Jong-hyuk at nagkaroon ng mga mapang-arap na pag-asa. Nakakaawa. Hindi nagtagal, nakarating kami sa ikalawang underground floor. May tensyon sa mukha ng batang lalaki. Kailangan nating mag-ingat mula dito. Mas marami ang mga kwarto sa B2 kaysa sa mga mas mababang antas. Hindi makikita ang grupo ng mga taong nag-aaway. Sa halip, binabantayan ng mga tao ang mga green zones ng may nakakatakot na mga mata. Green Zone 7/7. Nilampasan namin ang mga tao at patungo sa mga banyo. Oh, bakit huminto dito? Huminto ang aming paglalakad habang papalapit kami sa huling daanan papunta sa banyo. Parang isang bottleneck, 12 ng tao ang nagtipon sa daanan. Humayo tayo. Nagsalita ako habang itinutulak ang mga tao. Pildo SSI. Pakisuyong tanggapin. Hindi ko na gagawin ulit. Please, please. Hayaan mo akong manatili pa ng isang araw. Magkakautang ako para makuha ang mga barya. Ang pinuno sa unahan ng linya ay nakaharap sa mga nag-iinit na tao. Ngayon, lumayo ka. Lumayo ka. Sa kabilang banda, nagtipon ng mga taong tila mula sa Landlord Association. Instinctively, naramdaman ko. Isa sa 10 evils ay narito. Sinubukan kong hanapin ang miyembro ng 2010 evils sa pamamagitan ng description ng nobela ngunit hindi madali dahil tila lahat sila ay akma. Nagiging magkatulad ba ang kanilang mga impresyon pagkatapos maging mga may-ari ng lupa? Ikinakampay ko ang aking ulo nang may humawak sa aking binti. Si Lee Hee-lyong iyon. Nakaramdam ako ng panganib at malapit na sanang hawakan ng kanyang balikat nang may nagtulak kay Lee Hee-lyong. Nawalan ng balanse si Lee Hee-lyong at nahulog. Inimbitahan ng karakter na Lee Hee-lyong ang pribadong ari-arian. Nagluluwad ng libreng toll na ad. Biglang lumam. Igang kapaligiran at ang ilang miyembro ng Landlord Association sa harapan ay tumingin kay Lee Hee-lyong. Ano ang batang ito? Halos sabay-sabay, sumigaw at umatras ang karamihan ng tao. Baliw, bibalik, dali, na parang wala sila doon, ang karamihan ng tao ay nagmadali pabalik na parang alon. Naglaho ang mga tao at pulang linya ang lumiwanag kung saan sila nakatayo. Isang lalaki ang tumingin sa pagitan ng hangganan at kay Lee Hee-lyong. HRMM, mukhang naligaw ka. Alam mo ba kung nasaan ka? Ang daan papunta sa banyo. Ang banyo? Haha, dati. Nga pala, ang batang iyan, nasaan ang iyong mga magulang? Hindi ka ba naturuan na hindi mo dapat pinakikialaman ang lupa ng ibang tao? Lupa ng ibang tao. Oh, marahil ay totoo iyon. Hinaplos ng lalaki ang ulo ni Lee Hee-lyong na may hindi mawaring tingin. Hindi mo alam. Mula ngayon, tuturuan kita. Aktibo ang karakter na Gong-pildo ng Armed Zone LV. 3. May bumubulong na tunog at maliliit na turrets sa kahawig ng Gatling guns ang umusbong mula sa lupa. Ang karakter na Gong-pildo ay humihingi ng 500 coins para sa pagsalakay sa kanyang pribadong lupa. Kung hindi mo susundin ang mga rekomendasyon, lahat ng kalapit na turrets ay agad na magpapaputok. Nagsalita ang lalaki. Basahin ang pinakabagong kabanata sa WaxioWorld.eu. Bigyan mo ako ng pera. Ang mga nakakargang turrets ay lahat nakatutok sa iisang punto. Tumayo ang nalilitong si Lee Hee-lyong at lumapit sa aking tabi. Tumingin sa akin ang lalaki at tumawa. Ikaw ang kanyang tagapag-alaga. Kung gayon, hindi ba dapat ang tagapag-alaga ang magbayad ng 500 coins?
Ngumiti ako sa kamay na walang pakundangang inabot ng lalaki. Nakakatawa, Yu Jong-hyuk. Pinakawalan mo ang mga bugok na ito? 29. Episode 7 Landlord. Tinitingnan ni Yu Jong-hyuk ang lahat maliban kay Lee Hyun-sung. Magkakasama ang tatlong natitira at hindi ko matukoy kung sino talaga ang pinagtinginan niya. Paano nangyari ito? Sino ba ang tinitingnan niya? Gusto ko sanang itanong pero natakot akong baka mahalata ang kakayahan ko. Hindi pa alam ni Yu Jong-hyuk na kilala ko na siya. Pero hula ko, baka nakita niya ang impormasyon ni Jong Hee-won. Nang maramdaman ni Jong Hee-won ang tingin niya, hinarap niya ito agad. Anong tinitingnan mo? Gitnang tuldok, gitnang tuldok, gitnang tuldok, gitnang tuldok, gitnang tuldok, gitnang tuldok, tuldok. Galingan mo, Jong Hee-won. Patayin. Yu Jong-hyuk. Mabilis akong nagsalita. May isang bagay akong gustong itanong. Lumingon siya sa akin. Tila nagtatanong ang mga mata niya. Bakit mo hinahayaan lang si Gompildo? Kung propeta ka, dapat alam mo. Hindi ko alam ang lahat. Sa totoo lang, hindi ko na maalala ang lahat ng detalye. Ginamit ng karakter na Yoo Jong-hyuk ang kakayahang lie detection. Kinumpirma ng karakter na si Yoo Jong-hyuk na totoo ang sinasabi mo. Siguradista talaga ang isang ito. Gets ko na. Isang propeta na mababa lang ang level ng paningin sa hinaharap. Isipin mo na lang kung ano ang gusto mo. Nagpatuloy sa pagsasalita si Yoo Jong-hyuk. Kailangan ko pang buhay si Gompildo. Dahil ba sa senaryo sa hinaharap? Hindi sumagot si Yoo Jong-hyuk. Parang sinusukat pa niya kung gaano karaming impormasyon ang alam ko. Alam kong kailangan mo si Gompildo para sa mga susunod na senaryo. Pero si Gompildo lang ang kailangan mo. Hindi mo kailangan ng buong grupo na sumusunod sa kanya. Gitnang tuldok, gitnang tuldok, gitnang tuldok, gitnang tuldok, gitnang tuldok, gitnang tuldok, tuldok. Di ba ugali mo na tanggalin ang mga bagay na hindi mo kailangan? Bakit hinahayaan mo lang sila? Nakakainis ka talaga. Ang dami ko pang gagawin. Tinitigan ako ni Yoo Jong-hyuk at sinabing, hinding-hindi mo maiintindihan. Sandali, hindi yan ang punto. Kung hindi ka kikilos ngayon, halos lahat ng tao dito sa Chamuro ay nanlamig ang tingin ni Yoo Jong-hyuk. Wala akong pakialam. Hindi naman ako humanitarian. Hindi ko rin naman nakalain na lahat ng tao sa mundong ito ay karapat-dapat mabuhay. Ang ikinagagalit ko lang talaga ngayon ay si Yoo Jong-hyuk. Yoo Jong-hyuk, pwede ba kitang suntukin? Kung may tiwala ka sa sarili mo. Galit akong pumorma para manuntok nang biglang may lumabas na mensahe. Ginamit ng karakter na si Yoo Jong-hyuk ang is from self-defense LV. 5. Binitawan ko ang kamao ko. Duwag na hayop. Tapos ka na? Tara na. Napatigil si Lee Ji-hae nang tawagin siya. Huli na nang sumunod siya kay Yoo Jong-hyuk at tumingin siya sa akin na parang naguguluhan. Humahanga ang konstelasyong Ball General of Justice sa iyong katapangan. Nag-donate ng 100 coins. Siyempre, maling-mali naman ang inakala niya. May 1 oras at 30 minuto na lang bago simulan ang ikatlong senaryo. Kaunti na lang ang natitirang oras at magulo ang isip ko. Galit ang konstelasyong Ball General of Justice dahil kailangan pang itaya ang buhay ng tao. Gusto ng konstelasyong Ball General of Justice na mag-alsa ang mga tao. Maingay ang boses ni Samyongdang sa isip ko pero wala akong maisip na magandang plano. Eksaktong 1 linggo tatagal ang ikatlong senaryo. Baka may ibang plano si Yoo Jong-hyuk para makakuha ng advantage habang tumatakbo ang senaryo. Pero syempre, hindi ako papayag. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Nagtataka ang konstelasyong Prisoner of the Golden Headband kung ano ang iniisip mo. Ang kapal ng mukha ni Yoo Jong-hyuk. Natutuwa ang konstelasyong Prisoner of the Golden Headband nag-donate ng 100 coins. Sa totoo lang, hindi si Yoo Jong-hyuk ang problema ko kundi si Gompildo. Para malagpasan ang senaryong ito, kailangan talaga ang tulong niya. Pero kung hindi ko siya mapapayag, biglang tumingala si Jong Hee-won at ngumiti. Sino yon? Yung tinutukoy mo kanina habang kausap mo si Yoo Jong-hyuk. Agad kong ikinwento tungkol kay Gompildo. Nawalan kasi siya ng malay kaya hindi niya ito nakita. Hindi ko intensyon na palitan ang usapan pero agad namang nag-react si Jong Hee-won. Ano tong mga basurang to? Kinukuha nila ang pampublikong pasilidad tapos pinagbabayad pa ang mga tao para magamit. Nasa taas yung mga leader nila. Pupuntahan ko sila at itataboy ko lahat yan. Dinampot ni Jong Hee-won ang espada na gawa sa buto ng daga. Naalala ko bigla, kailangan ko na palang palitan ang mga sandata nila. Ang dami talagang kailangan gawin. Nakakabaliw talaga. Kaya natin to kung magtutulungan. Di ba naalala mo yung sa Gumho Station? Kumpyado ang mukha ni Jong Hee-won. Natural lang naman. Nasa kanya kasi ang judgment time bilang panlaban. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Tara at patayin natin sila.
Hanggat ang kalaban niya ay masama, ang judgment time niya ang pinakamalakas sa lahat. Ginamit ng karakter na Jung Hee-won ang eksklusibong skill na Judgment Time. Natahimik ang mga konstelasyon ng Absolute Good System sa kahilingan ni Jung Hee-won. Na-cancel ang skill. Nagulantang si Jung Hee-won. Hindi. Ano to? Sirain ba? Sinubukan niyang gamitin ulit ang skill. Pero wala talagang nangyari. Hindi. Bakit ayaw gumana? Hindi ba halata namang masama silang mga tao? Napatawa ako sa tanong niya. Ganoon lang siguro ang tingin nating mga tao. Panipi. Anong ibig mong sabihin? Baka iba ang pananaw ng mga konstelasyon. Walang kasiguraduhan na ang kabutihan at kasamaan na alam natin ay katulad ng sa kanila. Ang katarungan ay laging ipinapataw ng nakararami. Sa ngayon, desisyon ng nakararaming konstelasyon na sila ay mabuti. Wala na tayong karapatang magdesisyon kung ano ang tama. Tayo lang naman mga tao-tauhan ng mga sponsor natin. Iyan. Tiningnan ko ang mga kasama ko. Walang nagsalita pero halatang pare-pareho kami ng iniisip. Pinupunasan ni Lee Hyun-sung ang kalasag na may gasgas habang magkatabing nakaupo sina Yoo Sang-ga at Lee Hee-lyung sa sahig. Naiintindihan ko ang pakiramdam na to. Akala nila naintindihan na nila ang lahat nung natalo nila ang mga gang sa Gumho Station. Pero may mas malaking halimaw pala, 3 istasyon lang ang layo. Panahon na para maramdaman nila ang tunay na kawalan ng pag-asa. Pero hindi ibig sabihin na wala ng paraan. Mahirap lang siguro pero may paraan para talunin sila. Sabay-sabay silang tumingin sa akin. Nagtanong si Lee Hyun-sung, "May paraan ka talaga? Ano yun?" Tumingin ako sa paligid at bumaba ang boses. "Ilabas natin si Gumpildo sa loob ng armed zone." Ano yung armed zone? Stigma niya. Optimize dito para depensahan ang isang lugar. Armed zone. Ito ang dahilan kung bakit mahirap kalabanin si Gumpildo. Isang pandaraya na kakayahan na pwedeng maglagay ng mga turret kahit saan. Sa ngayon, armed zone pa lang ito. Pero kapag lumakas pa ito sa hinaharap, magiging armed fortress na at kailangan mo pang maghanda ng malaking puwersa para makuha siya. Pero may malaking kahinaan si Gumpildo. Mawawala ang armed zone kapag lumabas siya sa lugar na yun. Magiging wala ring silbi ang mga turret niya. Kasi ganoon talaga ang limitasyon ng mga skill na malawak ang depensa. Sabay na tumingin sa akin sina Lee Hyun-sung at Jung Hee-won na may paghanga. Gets ko na. Nalaman mo agad yan kahit isang beses mo lang nakita? Attribute mo ba to Dokya SSI? Paulit-ulit man, pero nakikita kong nasanay na sila sa akin. Nagtanong si Yoo Sang-ga, pero paano natin siya mapapaalis doon? Iyon ang iisipin natin ngayon. Ayoko mag-isip. Reklamo ni Jung Hee-won. Tumahimik sila sandali. Si Lee Hyun-sung ang unang nagbigay ng ideya. Umpisahan natin kapag pumunta siya sa CR. Di mo ba nakita yung mga gamit sa tabi ng upuan niya? Hindi umaalis si Gumpildo sa teritoryo niya. Nandoon na lahat ng kailangan niya: tulugan, kumot, pagkain, tubig, at pati lugar para umihi. Siyempre, binibigay lang lahat yon ng mga nangungupahan sa kanya. Baliw. Parang ayaw na niyang lumabas. O baka may tinatago siyang mahalaga sa lupa niya kaya ayaw umalis. Pinakamalaki kasing kwarto to sa buong Chongmuro. Kwarto? Oo nga pala, hindi pa alam ni Jung Hee-won ang tungkol sa mga kwarto. Pero hindi ko na ipapaliwanag, malalaman din niya agad. May 1 oras na lang bago simulan ang ikatlong senaryo. Kailangan na rin nating humanap ng kwarto. Nang tumayo kami, napatras ang mga tao sa paligid. Huwag kayong lalapit. Lalo na yung lalaking may hawak na kutsilyo na nagbabantay ng maliit na kwarto sa platform ng Line 3, sobrang alerto siya. Pero bago pa kami makalapit, sinalakay na siya ng ibang tao. "Umalis ka dyan, gago." Walang piniling kalaban ng mga atake. Nang matulak ang lalaki palabas, nagbago ang kulay at marka ng green zone. Nagpalit na ng may-ari. Green zone 1/1 gitling mas mahigit green zone 0/1. Nagkakagulo at nagpapatayan ng mga tao para lang makuha ang kwarto. May nasaksak sa hita, may nabalian ng ilong. Kunot noo si Jung Hee-won. Hindi ba natin sila dapat pigilan? Kahit makialam pa tayo, ganoon pa rin ang mangyayari. Sa huli, may mamamatay talaga. Bakit kailangan may mamatay? Hindi maiiwasan yan sa senaryong ito. Katatapos ko lang magsalita nang biglang lumitaw si Biyong sa ere. Sige, simulan na natin ang ikatlong araw ng main scenario. May mga bagong mukha ngayon kaya siguradong magiging exciting to. Ha. Sumulyap si Biyong sa akin. 3 dokaebi ang namamahala dito sa Chongmuro. Mukhang si Biyong muna ang pinuno pansamantala. Natural lang naman dahil siya ang pinakamaliit sa 3 channel. At doon, lumabas ang ikatlong senaryo sa harap namin. Main scenario #3 Green Zone, Day 3, Kategorya, Main. Hirap, C.
Kondisyon para matalo, sakupin ng Green Zone sa istasyon at mabuhay laban sa mga halimaw na lumalabas tuwing hating gabi. Tatagal ito ng 7 araw. Tagal, 8 oras. Gantimpala, 1,000 coins. Parusa, dagdag. Nanlaki ang mga mata ni Lee Hyun-sung. Ay ito, simpleng-simple lang naman. Sakupin ng Green Zone bago maunahan ng iba. Pwede ring agawin ng Green Zone ng iba. Sige na, bilasan nyo. Kapag wala kayong Green Zone pagkatapos magsimula, hindi nyo gugustuhin ang mangyayari. Haha, good luck sa inyong lahat. Nanigas ang mukha ng mga tao sa narinig. Habang tumatagal, lalong tumindi ang sigawan at awayan. Piyek, 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 mamatay ka na, mamatay ka na. Hindi ko ito ginagawa dahil may galit ako. Kailangan ko lang mabuhay. Siguro ito na ang realidad. Hindi na ito kwento lang. Nanginginig na tinanong ni Yosango. Hindi naman siguro natin kailangang makipagpatayan katulad nila, di ba? Hindi natin kailangang makipag-away. Maghanap lang tayo ng kwartong kasya tayong lahat. Iba-iba ang laki ng mga green zone. Mula sa kasya lang isang tao hanggang sa kasya 70 katao katulad ng kay Gumpildo. Siyempre, kung may matira pa man. Nagsalita si Jong Hee-won. Ang galing mo talagang kabahan kami Dokya SSI, sige Tera na baka may matira pa. Mas mabilis siguro kung maghiwa-hiwalay tayo. Hati tayo sa grupo. Si Hyun-sung at Sango, kayo sa kabila. Si Hee-won, isama mo si Hee-lyung. Kayo po Dokya SSI? Kaya ko naman mag-isa. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Tiwala naman sila sa akin. Unang nagsalita si Lee Hee-lyung. Hong, paano kung wala tayong mahanap? Kung wala pa ring mahanap 20 minuto bago magsimula ang senaryo, magkita-kita tayo ulit dito. Opo, sige po, aalis na kami. Naghiwa-hiwalay ang grupo ng maayos. Sina Jong Hee-won at Lee Hee-lyung ay pumunta sa B2 habang sina Yoosanga at Lee Hyun-sung naman ay sa B3. Pinanood ko silang umalis bago ko binuksan ang cellphone. Pagkabukas ko ng Ways of Survival, agad na bumungad sa akin ang isang pangungusap. Wala nang matitirang kwarto sa buong Changmuro. Nakasulat doon ng malinaw. Malaki ang posibilidad na wala silang mahahanap. Kung ganoon, isa lang ang pagpipilian nila. Para mabuhay, kailangan nilang pumatay at agawin ng KW. Bro! Pero kaya ba nilang gawin yun ni Lee Hyun-sung at Jong Hee-won? Hindi naman lahat ng tao dito ay masama. May mga mapagsamantala tulad ni Gumpildo, pero sa totoo lang, karamihan sa kanila ay tumatalam lang ang ngipin para protektahan ang sarili nila. Kaya bang gantihan ni Yoosanga at Lee Hee-lyung ang mga taong katulad nila? Malalaman ko rin agad ang sagot. Kabanata 30, Episode 7 Landlord. Nang mawala si Biyong, ilang katao na agad ang nasugatan at namatay sa platform ng Line 3. Sa ngayon, isa lang ang natitirang kwarto doon. Walang malalakas na tao sa lugar na to, kaya kahit mahihina, hindi sila umatras at nagpatayan na lang. Mamatay ka, mamatay ka. May 30 minuto na lang bago simulan ang ikatlong senaryo. Habang magulo ang paligid, tahimik lang akong nagbabasa ng Ways of Survival. Siguro ay ganito na rin ang takbo ng mangyayari ngayon. Para mabuhay, bawat salita ay mahalaga. Anong ginagawa mo dyan? Kasabay ng boses ni Biyong, narinig ko rin ang mensahe mula sa mga konstelasyon. Nagtataka ang konstelasyong Prisoner of the Golden Headband kung ano ang ginagawa mo. Mabilis kong pinatay ang cellphone. May isang bagay na hindi ko napansin hanggang ngayon. Bakit kaya walang reaksyon ng mga konstelasyon kapag binabasa ko ito? Sa orihinal na kwento, nadiskubre nila na si Yoo Jong-hyuk ay isang regressor at nagreklamo sila tungkol sa patas na laro. Dapat may sasabihin din sila tungkol sa binabasa ko ngayon. Anong ginagawa mo gamit ang blankong notebook? Nababaliw na ang lahat ng konstelasyon sa inis dahil sa'yo. Blankong notebook? Binuksan ko ulit ang cellphone. Ang nakalagay sa screen ay Ways of Destruction. Ito ba ang tinutukoy mo? Oo. Anong balak mong gawin dyan? Mamamatay ka lang kung mananatili ka lang dyan? Ha, naniwala pa ako sa taong ganito at nakipagkontrata. Nagtayuan ng balahibo ko. Hindi pala nababasa ng mga dokaebi ang tekstong to. Kung kahit ang mga namamahala ng sistema ay hindi makabasa, ibig sabihin pati ang mga konstelasyon ay ganun din. Tapos ang sumulat nito at nagbigay sa akin, anong klaseng nilalang siya. Kwak, huling sigaw na iyon. Sa wakas, naitakda na kung sino ang may-ari ng kwarto sa Line 3. Green Zone 1/1. Huwag kang lalapit. Isang batang lalaki ang nakatutok sa akin ng kutsilyo. Nakapagtataka, siya pala ang nanalo, yung batang gumabay sa atin kanina. Hindi ko pa alam ang pangalan niya. Huwag kang mag-alala, hindi ko kukunin ang kwarto mo. Sinabi ko yon para pakalmayin siya. Pero biglang may nagsalita. Talaga, ang relax mo Aajoshi. Gusto mo bang mamatay? Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino yon.
Mukhang wala ka yatang ginagawa. Walang pwedeng humawak sa kwarto ko. Papuntahin ko lahat sa impyerno. Pinaikot-ikot ni Lee Ji-hai ang kanyang asul na espada. Sa lakas, wala nang makakapantay sa kanya dito maliban kay Yu Jong-hyuk o sa mga nasa Landlord Alliance. Tinitigan niya ako at nagsalita. Ayokong mamatay ka, Ajushi. Astig ka kanina nung hinarap mo si Master E. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay. Mabubuhay ako kahit wala akong mahanap na kwarto. Totoo naman yun. Hindi naman talaga automatic na mamamatay kapag wala. May isang tao dito sa istasyon na nagpatunay noon. 3 araw lang ang nakalipas. Nanliit ang mga mata ni Lee Ji-hai. Ajushi, alam mo ba ang sinasabi mo? Oo. Ajushi, malakas ka ba? Kasing lakas ni Master, biglang sumulpot si Yu Jong-hyuk sa likuran ni Lee Ji-hai. Tumigil ka na at bumalik ka na sa kwarto mo. Ha? Opo, Master. Sumunod agad si Lee Ji-hai at hinarap naman ako ni Yu Jong-hyuk. Laban ka ba sa mga halimaw? Nagkibit-balikat lang ako. Mamamatay ka. Pati yung 4 mong kasama. Makikita natin. May kakaibang emosyon sa mga mata niya habang tinititigan ako bago siya umalis. Hindi ko ginamit ang omniscient reader's viewpoint. Minsan kasi, hindi kayang ilarawan ng salita ang nararamdaman ng isang tao. May 20 minuto na lang bago simulan ang ikatlong senaryo. May narinig akong pagbaba ng mga tao galing sa hagdan. Sina Lee Hyun-sung, Lee Hil-young at Yoo San-go. Sa lungkot ng mga mukha nila, alam ko na agad ang resulta. Nagsalita si Yoo San-go ng malungkot. Wala na pong kwarto. Okay lang yun. Saan nga pala si Hiwon SSI? Nakikipag-usap daw po sa taas. Sa salitang iyon, tumalon pababa si Jung Hee-won na parang saysabog na sa galit. 2,000 coins para sa isang gabi. Niloloko ba nila tayo? Susuntukin ko talaga sila eh. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Dokya SSI, alam mo ba kung anong nangyayari sa taas? Hindi, nagtaas sila ng presyo, di ba? Ha, alam mo na pala? Syempre predictable lang yun. Mamamatay ang mga tao kapag wala silang kwarto sa loob ng 20 minuto, kaya syempre sasamantalahin ng mga may-ari ang pagkakataon. May nahanap ka ba Dokya SSI? Wala. Tiningnan ko sila isa-isa. Dumating na ang oras para mamili. May 2 paraan ako. Nagniningning ang mga mata nila sa narinig. Pero siguradong hindi magugustuhan ng iba ang paraan ko. Ang una, madali at lahat tayo mabubuhay. Nanliit ang mga mata ni Jung Hee-won. Madalas kapag ganito, yung pangalawa yung maganda, ano yung isa? Ang pangalawa, sobrang hirap. Posibleng may mamatay sa atin. Hindi pwede yun. Yung una na lang. Kayo ba? Unang sumagot si Lee Hyun-sung. Mas okay yung una kung mabubuhay naman tayong lahat. Tumango si Lee Hil-young. Si Yoo San-ga lang ang nagdalawang isip. Pwede ko bang malaman kung ano yon? Tumango ako at inakay sila paakyat papuntang line 4. Ito yung unang paraan. Tiningnan nila kung saan ako nakaturo. May grupo doon na 5 ang katao at nanginginig sa takot. Green Zone 5/5. Kasya tayong 5 dyan. Pero tingin ko, hindi naman sila ganoon kalalakas. Sa totoo lang, kung sama-sama tayong 5. Saglit Dokya SSI. Oo, patayin nyo sila at agawin ang kwarto. Nanginig lalo sila sa kalmado kong boses. Nasaktan ng mukha ni Jung Hee-won. Akala ko ba may ibang paraan? Kung sinabi ni Hong, gagawin ko. Unang nagsalita si Lee Hil-young. Hindi ako takot. Gagawin ko. Huwag Hil-young. Hinawakan ni Yoo San-ga ang balikat ng bata. Kusa akong nagmukhang walang pakialam. Papatayin din naman nila ang iba para makuha yan. At sa totoo lang, hindi tayo makakaligtas sa mga susunod na senaryo kung hindi natin kayang gawin to. Dokya SSI. Putol ni Jung Hee-won. Nakapatay na ako sa Gumho Station. Pinatay ko kasi kailangan at hindi ko pinagsisihan. Pero, masakit ang ekspresyon niya. Hindi ibig sabihin na pumatay ako, gusto ko nang pumatay palagi. Ayokong maging halimaw. Panipi-panipi. Dokya SSI, gusto ko malaman yung pangalawang paraan. Pumikit ako sandali nang magsalita si Lee Hyun-sung. Naiintindihan ko ang gusto niyong mangyari. Oo, sapat na to. Tara, gamitin natin yung pangalawang paraan. Nagningning ulit ang mga mata nila. Sa totoo lang, plano ko naman talaga to mula sa simula. Madaling paraan ang pagpatay para mabuhay, pero hinding-hindi ako makakakuha ng atensyon ng mga konstelasyon kung pipiliin ko ang madaling daan. Pero ang pangalawang paraan, kailangan ng matinding determinasyon. Hindi lang ako, kundi lahat kami. Kaya kailangan kong malaman kung ano talaga ang nasa isip nila. Napatawa si Jung Hee-won. Akala ko nga bakit ka pa nagtanong kung yun lang naman balak mo? Hindi ko kayo sinusubok. Ano man ang pinili nyo, rerespetuhin ko. Hinaplos ko ang ulo ni Lee Hil-young na nakatingala sa akin ng may takot. Bumantong hininga si Yoo San-go.
Ang tuso mo talaga Dokya SSI. Pasensya na kung hindi ako mabuting tao. Ano yung pangalawang paraan? Walang papatayin sa paraang to. Pero sobrang hirap nito. Dahil sa bigat ng boses ko, naging seryoso at determinado sila lahat. Kung pipiliin nyo ito, sundin nyo lahat ng utos ko. Magtiwala kayo sa akin kahit parang wala sa lugar ang gagawin. Kapag may isa lang na hindi nagtiwala, mamamatay tayong lahat. Napalunok sila. Sabay-sabay silang tumango. Nagsalita si Lee Hyun-sung. Tiwala ako sa iyo Dokya SSI. Dito tayo nakarating dahil sa iyo eh. May 5 minuto na lang bago simulan ang ikatlong senaryo. Sumunod kayo sa akin. Naglakad kami kasama ang riles ng Line 3. Tinawid namin ang sirang pinto at tumigil sa pasukan ng tunnel papuntang EULJIRO3. Sa dilim ng tunnel, may nakita akong kumikinang na red zone. Doon sigaw mabubuo ang mga halimaw. Sasalakayin nila ang Line 3 at aakyat sa bawat palapag. Kinakabang tanong ni Lee Hyun-sung. Dito ba tayo lalaban? Hindi. Kapag lumaban tayo dito, mamamatay tayo. Imposibleng mabuhay hanggang umaga laban sa mga halimaw na yun kung wala kang green zone. Sumabat si Jung Hee-won. Tatakbo ba tayo papuntang Dongdae? Hindi pwede. Kapag umalis tayo sa Chongmuro pagkatapos magsimula, automatic na tayong mamamatay. Tapos, kailangan yung gawin to. Lee Hyun-sung, Yoo San-go, Jung Hee-won. Paglabas ng mga halimaw, tumakbo kayo ng diretso papunta sa kanila. Ha? Naintindihan ba nyo? Tumakbo kayo papalapit sa kanila. Bago kayo magkabanggaan, tumingin kayo sa kaliwang pader. Doon nyo malalaman ang ibig kong sabihin. Hindi nila gets pero wala nang oras magpaliwanag. Magtiwala lang kayo o mamamatay tayo. Huwag kalimutang tumingin sa kaliwa. Opo, si Yoo San-go ang unang sumagot parang nakuha niya ang punto ko. Sinasabi ko sa inyo, paglabas ng halimaw, tumakbo agad. Kumuha ako ng bato at inihagis papasok sa tunnel. May kumalabog at tumama ito sa kung ano. Tumango sina Hyun-sung at Hee-won. Kayo po Dokya SSI? Kami ni Hee-lyung, may ibang pupuntahan. Hindi gagana ang paraang to kung wala silang tiwala sa akin. Sino ba namang tao ang kusang tatakbo papunta sa mga halimaw na parang magpapakamatay? Ang tanging kailangan na lang ngayon ay ang tapang nila. Nawala ang harang na nakaharang sa tunnel papuntang EULJIRO3. Takbo! Tumakbo silang tatlo ng sigaw ko. GRRR. Nagsimulang lumabas ang mga halimaw mula sa red zone. Karamihan ay mga ground rats. Pero may kasama ring mas malalakas na tinatawag na growl. Kuo. Parang mga oso na may itim na buhok at matatalim na sungay sa noo. Isa-isa lang, madali silang talunin. Ang problema ay ang dami nila. Parang alon na paparating, siguradong mapapatay kami kapag tinamaan kami nito. Nang makasalubong ni Lee Hyun-sung ang isang growl, sumigaw ako. Ngayon na, una itong nakita ni Yoo San-go. Mga berdeng tile na kumikinang sa pader. Naintindihan niya agad. Nang hawakan niya ang pader, umilo ito ng maliwanag. Green Zone 1/3. Mabilis na hinawakan din ni Jung Hee-won ang pader sa likod niya. Green Zone 2/3. Pero na-miss ni Lee Hyun-sung ang timing. Nakadikit kasi ang mga daga sa kalasag niya. Hyun-sung SSI. Hawakan mo to. Sinunggaban niya ang tali na inihagis ni Yoo San-go. Dahil sa lakas ng dalawa, napalipad siya papunta sa pader. Green Zone 3/3. Good. GRRRRRRR. Tinitigan sila ng mga halimaw pero pagpasok nila sa Green Zone, hindi na sila pwedeng saktan. Dokya SSI. Tinawag ako ni Yoo San-go pero wala nang oras lumingon. Nakasakay na sa likod ko si Hee-lyung at tumatakbo na ako. Sa ikatlong senaryo, may mga hidden green zones. Nakatago ito sa mga pader at lumilitaw lang pagkatapos magsimula. Kasi tao lang naman ang nag-isip ng konseptong kwarto. Sa Ways of Survival, dahil sa dami ng beses na nag-regress si Yoo Jong-hyuk, nahanap niya ang mga sikretong lugar na ito sa Chongmuro. Sa Line 3 platform, may dalawa ganitong klase ng green zone. Kiit. Ilang daga ang nakagat sa hita ko habang humahabol. Hindi naman malala dahil malakas na ako, pero nakakairita pa rin. Kwak, hinahampas naman ni Lee Hee-lyung ang mga daga gamit ang sandata niya habang nakasakay. Pero sobrang dami nila at mabilis pa ang mga growl. Ilang metro ang layo, nakita ko yung batang lalaki kanina na nakatingin sa akin na takot. Green Zone 1/1. Aminado ako, natempt ako sandali na kunin na lang yun. Madali lang eh. Ha. Ang saya ng eksena. Tulad ng kahapon, may penalty ba tayo? Nagsalita ang isang Doka-ebi at sumunod. Ang mga mensahe ng sistema. May idinagdag na penalty sa senaryo. Maaaring mawala ng bisa ang ilang green zone. Hindi. AAAAACK. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw sa buong istasyon ng Chongmuro.
Ang pinakamalapit na sigaw ay galing mismo sa batang lalaki. Quadragijek. AAAAACK. Sa sandaling mawala ang green zone, agad na pinagpira-pirasuhin ng mga daga ang maliit na katawan niya. Dahil sa abalang iyon at sa katawan ng bata, nabigyan ako ng oras para makatakbo papasok sa daanan. Pero may mga halimaw na lumabas mula sa sirang pinto at hinaranggan ng daan ko. Itinago ko si Lee Hee-lyong sa likuran ko at hinugot ang Unbroken Faith. Ang talam na may kapangyarihan ng White Pure Star Energy ay mabilis na tumabla at nagtaboy sa mga umatake. Pero hindi nababawasan ang dami nila. Ang taong kayang makipaglaban dito hanggang umaga, si Yu Jong-hyuk, ay isa ng halimaw. Hindi ko alam kung kakayanin ko to kahit ipambayad ko pa lahat ng coins ko para lumakas. Sa sandaling iyon, nagsalita si Lee Hee-lyong. Hong, alam mo ba? Huwag ka munang magsalita, abala ako. Pwede mo naman akong iwan dito. Ha? Hindi ko talaga maintindihan eh. Bakit mo kami tinutulungan? Ako, si Hyun Song-hong, at yung mga nuna. Kung mag-isa ka lang, mas madali kang makakaraos. Kalmado niyang sinabi yun habang nasa bingit ng kamatayan. Siguro matagal na ring patay ang isip ng batang ito. Oo, tama ka. Pinugot ko ang ulo ng isa pang daga. Mas madaling mabuhay mag-isa. Kumain mag-isa, mabuhay mag-isa. Pero, bakit ba ako gumagawa ng ganito? Kung may magtatanong man, hindi ko rin maipaliwanag ng maayos. Pero may isang bagay akong sigurado. Alam ko ang isang nobela na ganito ang nangyari, at nasira ito. Lagi ko na lang itong iniisip. Hindi ako bida. Hindi ako magiging bay o tagapagligtas. Pero, nanginginig ang mga mata ni Lee Hee-lyong. Isinakay ko ulit siya sa likod ko at sinabing, hawak kang mabuti. Hindi ko hahayaang mamatay si Lee Hee-lyong. Kahit ngayon lang, hindi ko hahayaang mangyari yun.